Sa umaga mismo ng kaarawan ko, nag-text ang nobyo ko para sabihing ilang linggo na niyang gustong tapusin ang lahat. Sumagot ako, okay, at agad siyang binlock kahit na parang sampal sa mukha ang timing niya. Sa mga sumunod na araw, taas noo kong hinarap ang lahat. Pagkatapos, sa ikatlong araw, bigla siyang sumulpot sa pinto ko, nanginginig, nahihiya, desperado, at humihingi ng isang bagay na hindi niya inaasahang tatanggihan ko. Paano ka naging ganito kakalmado? Tanong sa akin ni Maya habang umiinom kami ng mimosas, 3 oras matapos akong iwan ng nobyo ko sa pamamagitan ng text sa mismong ika-30 kaarawan ko. Tiningnan ko ang best friend ko sa kabilang panig ng mesa, sa kapihan ni Rosa, ang kanyang naguguluhan at nag-aalalang ekspresyon. At may napagtanto ako. Hindi ako kalmado. Malaya ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 buwan, o baka mas matagal pa, hindi na ako nababalisa o nalilito o parang naglalakad sa mga bubog sa paligid ng hindi maipaliwanag na pagdistansya ni Marco. Tapos na ako. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano ang nangyari noong umagang iyon at kung bakit ang agarang tugon ko sa isang nakawasak na breakup text ay ang iisang salita, okay, na sinundan ng pag-block sa kanya sa lahat ng platform bago pa man lumamig ang kape ko. Ako si Clara Santos at napakagaling kong magplano. Nagplano ako ng mga proyekto sa trabaho ko sa isang tech startup sa BGC. Pinlano ko ang buong kasal namin sa Oktubre hanggang sa seating chart na binago ko ng 17 beses. Pinlano ko ang aming kinabukasan, mga anak, paaralan, kung anong klasing mga magulang kami. Ang hindi ko pinlano ay ang paggising sa aking milestone birthday para matuklasan na habang pinaplano ko ang aming buhay na magkasama, si Marco pala ay ilang linggo nang pinaplano ang kanyang pag-alis. Dumating ang text ng 6:23 a.m. 34 na salita na nagsasabing hindi na niya kaya. Na matagal na niyang gustong tapusin ang lahat pero hindi niya alam kung paano sasabihin sa akin na hindi na ito gumagana. Hindi isang tawag sa telepono, hindi isang personal na pag-uusap, ni hindi man lang ang pangunahing delikadeza na maghintay hanggang sa matapos ang mismong kaarawan ko. Mga walang emosyon na pangungusap lang, na para bang nagkakansela siya ng isang serbisyo. Nakaupo ako sa kondo na kinumbinsi niya akong rentahan 3 taon na ang nakalipas. Ang mamahaling 2-bedroom sa BGC na may mga bintanang mula sahig hanggang kisame na halos hindi ko kayang bayaran sa sahod ko lang. Isipin mo na lang na lugar natin to, sabi niya noong tinitingnan namin. Magiging engaged na rin naman tayo. Naniwala ako sa kanya. Pumirma ako sa isang lease na nagpahirap sa budget ko. Idinagdag ko ang pangalan niya sa mga utility account kahit na may sarili siyang apartment sa ibang lugar dahil ginawa nitong mas totoo ang lahat, mas permanente, na para bang talagang may itinatayo kaming magkasama. Sa halip na ako lang ang nagpapakahirap sa pinansyal para sa isang pangako. Ang kondo na iyon ay naging lahat sa akin. Ang aking santuwaryo, ang aking patunay na nagtagumpay ako sa mapagkumpetensyang tech scene ng Maynila sa murang edad. At ginugol ko ang bawat weekend sa maingat na pag-aayos nito. Mga muebles mula sa crate, barrel, mga unan mula sa Pottery Barn, mga halaman mula sa Legazpi Sunday Market na sa paanuman ay napanatili kong buhay sa kabila ng aking schedule. Si Marco ay sasama sa mga tindahan. Nag-i-scroll sa kanyang telepono habang ako'y nag-iisip kung ang kulay abong sectional o ang navy blue ang mas babagay sa aming aesthetic. Ang aming aesthetic, kung iisipin ko ngayon, hindi ko nga sigurado kung may aesthetic si Marco. Tango lang siya at sasabihin, kung ano sa tingin mo ang pinakamaganda, babe, habang halos hindi tumitingin mula sa kung anong ginagawa niya sa kanyang telepono. Bawat sulok ng lugar na iyon ay mayroong ala-ala na kinumbinsi ko ang sarili kong makabuluhan. Ang kulay abong sectional, kung saan kami nagplano ng aming kinabukasan tuwing linggo ng umaga. Ako, na may bukas na wedding binder. Siya, nagkukunwaring interesado sa mga pagpipilian para sa centerpiece. Ang kitchen island kung saan niya ako ipinagluto ng almusal ng isang beses lang noong bago pa lang kami. Mga pancake na sunog at hilaw sa gitna
Kinain ko pa rin, nagpapasalamat sa gesture. Ang silid tulugan kung saan niya ako niyakap pagkatapos ng isang mabigat na araw sa trabaho at ipinangako sa akin ang walang hanggan sa mababa at kumpiyansang boses na iyon na nagparamdam na lahat ay posible. Nakilala ko si Marco. 4 na taon na ang nakalipas sa isang networking event sa Makati. Isa sa mga obligadong professional mixer kung saan lahat ay may hawak na business card at murang alak. Desperadong sinusubukang gumawa ng mga koneksyon na maaaring magpaunlad sa kanilang mga karera. Ako ay 26, bago sa tech scene ng Maynila. Suot ang isang blazer na binili ko para mismo sa mga ganitong okasyon. Si Marco ay 32 noon, sales director sa isang pharmaceutical company. Matangkad na may maitim na buhok at mga puting buhok na sa kanyang sentido na nagpapakita ng pagiging distinguido sa halip na matanda. Suot niya ang isang perpektong fit na charcoal suit na malamang mas mahal pa sa buwan ng renta ko. Ang tipo ng lalaki na nakakakuha ng atensyon pagpasok sa isang kwarto. Nilapitan niya ako sa open bar na may, sa aking pagsusuri ngayon, isang pangit na pick-up line, isang bagay tungkol sa aking conference badge, at kung paano ang mga project manager ay dapat magaling sa pamamahala ng lahat ng aspeto ng buhay. Dapat ay umalis na ako. Si Maya ay aalis. Ngunit nakakabighani ang kanyang ngiti at pagod na ako sa mga dating app na walang patutunguhan. At mukha siyang tunay na interesado noong pinag-uunti ko ang aking trabaho. Ang aming unang date ay hapunan sa Sakura Prime. Umorder siya para sa aming dalawa nang hindi nagtatanong. Ang hamachi na may jalapeno, ang oak-grilled salmon, ang chocolate lava dessert, karaniwan. Maiinis ako sa isang taong gumagawa ng desisyon para sa akin. Ngunit sa paanuman, nahulaan niya kung ano mismo ang pipiliin ko. Parang synchronicity sa halip na kontrol. Siya ay maalaga ng hindi clingy, ambisyoso ng hindi mayabang, nakakatawa ng hindi pilit. Nagtatanong ng mga makabuluhang tanong tungkol sa aking mga career goal at talagang tila nakikinig sa mga sagot. Sa papel, check siya sa lahat ng box na hinahanap ko mula nang lumipat ako sa Maynila pagkatapos ng kolehiyo. Ang unang 3 taon ay perpekto sa paraan na maingat na na-curate para sa Instagram. Mga weekend trip sa Batangas. Tumutuloy sa mga bed and breakfast na amoy lavender at lumang kahoy. Nagkukunwaring naiintindihan namin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga wine notes, mga holiday party, kung saan kami ang that couple. Bata, matagumpay, kaakit-akit, halatang nagmamahalan. Linggo ng umaga sa aming paboritong coffee shop. Nagpaplano ng aming kinabukasan na may ganap na katiyakan ng mga taong tunay na naniniwalang alam na nila ang lahat. Palagi naming pinag-uusapan ang mga anak, 2, baka 3. Gusto ko sila bago mag-35 dahil nabasa ko ang lahat ng artikulo tungkol sa pagbaba ng fertility. Si Marco ay tatango, magmumungkahi ng mga pangalan, pag-uusapan kung sa pampubliko o pribadong paaralan namin sila ipapasok. Siksikan na sa mga public school sa Maynila, sabi niya. Kaya, malamang private. Kami ang magiging masayang magulang na mas inuuna ang mga karanasan kaysa sa mga material na bagay, mga family trip sa mga national park, pagtuturo sa aming mga anak na pahalagahan ang kalikasan at kultura at lahat ng bagay na hindi masyadong nagawa ng aming mga magulang. Hindi ko na matandaan ngayon kung talagang gusto ni Marco ang alinman sa mga iyon o kung sinasalamin lang niya ang alam niyang gusto kong marinig. Ang mga sales director ay mahusay sa pagbasa ng mga tao, sa pagsasabi sa kanila kung ano mismo ang kailangan nilang marinig para maisara ang deal. Isa lang pala akong transaksyon. Nangyari ang proposal sa aming 3 anibersaryo sa El Nido. Ilang buwan kaming nag-ipon para sa biyaheng iyon, o mas tama, ako ang nag-ipon habang si Marco ay gumagawa ng mga malabong pangako tungkol sa pag-ambag, ang dalampasigan sa paglubog ng araw. Mga talulot ng rosas na nakakalat sa buhangin. Isang lokal na banda na bigla na lang lumitaw. Tumutugtog ng mga romantikong awitin. Hindi ko napigilan ang luha sa buong cinematic production na sinasabing pangarap ng bawat babae. Umiyak ako nang lumuhod siya sa buhangin at inilabas ang isang velvet box na naglalaman ng isang 2 karat na diamond ring. Sinabi niya sa akin,
na ako lang ang babaeng mamahalin niya, na hindi niya maisip ang kanyang kinabukasan nang wala ako. Nabasag ang boses niya nang sabihin niya iyon. Akala ko, iyon ang ibig sabihin ng pagiging totoo, na ang emosyonal na pagkasirang iyon ay nagpapakita ng lalim ng kanyang nararamdaman. Sinabi ko ang oo, bago pa man niya matapos ang tanong. Nagtakda kami ng petsa ng kasal sa loob ng 1 linggo, pagkatapos naming bumalik sa Maynila. Ang Oktubre ay tila perpekto. Hindi masyadong mainit, magandang panahon ng taglagas. Sapat na oras para magplano ng maayos. Ngunit hindi gaanong kalayo na mawawalan kami ng momentum. Masigasig akong nagsaliksik ng mga venue, kinaladkad si Marco, para bisitahin ang 6 na magkakaibang opsyon bago kami sa wakas ay nagpasya sa Villa Amanda sa Tagaytay. Ito ay mas mahal kaysa sa aking budget, ngunit tiniyak sa akin ni Marco na sasagutin ng kanyang year-end bonus ang pagkakaiba. Nagpadala ako ng mga save the date sa 150 na bisita mga kasamahan niya sa pharmaceutical sales, mga katrabaho ko sa startup, mga kaibigan sa kolehiyo na nakakalat sa buong bansa, mga kamag-anak na may opinyon sa lahat mula sa color scheme hanggang sa mga pagpipilian sa menu. Ang nanay ko ay bumili ng kanyang damit sa loob ng 2 linggo, tsampang ni colored na lace na matagal na niyang tinitingnan sa Rustans. Tinawagan niya ako mula sa fitting room na halos umiiyak. Ini-imagine na ang sarili bilang ina ng nobya. Iniisip na ang mga apo na tiyak na susunod sa loob ng 1 taon o 2. Ang mga magulang ni Marco ay lumipad mula sa probinsya noong Hulyo para magkita ang aming mga pamilya. Naghapunan kami sa isang steakhouse sa Makati, isa sa mga mamahaling lugar na may madilim na ilaw at mga leather booth. Ang kanyang ama ay ginugol ang buong hapunan sa paggawa ng mga pahiwatig na kritisismo sa Maynila. Masyadong mainit, masyadong magulo, masyadong iba sa sibilisadong probinsya nila. Lahat ay nagkunwaring hindi napapansin ang tensyon, nakangiti sa kabila ng pagngingit-ngit habang sinusubukan ng kanyang ina na ayusin ang lahat sa pamamagitan ng maliliit na usapan tungkol sa mga plano sa kasal. Lahat ay naayos ng eksakto tulad ng maingat kong pinlano. Gumawa ako ng mga spreadsheet para sa kasal, mga color-coded na contact ng vendor, mga schedule ng pagbabayad, mga timeline breakdown na may mga alerto para sa bawat deadline ng deposito. Mayroon akong seating chart sa isang malaking poster board sa aking home office. Inililipat ang maliliit na pangalan tulad ng mga piyesa ng chess dahil hindi maaaring umupo ang pinsan ni Marco malapit sa tita ni Marco pagkatapos ng isang drama sa pamilya sa 13 taon na ang nakalipas. Binago ko ang seating chart na iyon ng 17 beses. Diyan kasi Fentin. Sa bawat pagkakataon, kumbinsido akong sa wakas ay natagpuan ko na ang perpektong ayos na magpapasaya sa lahat, maiiwasan ang anumang drama, at gagawing ganap na walang kapintasan ang araw ng aming kasal. Ito dapat ang culmination ng lahat ng pinaghirapan ko. Tagumpay sa karera, sa isang mapagkumpetensyang startup, isang relasyon sa isang taong ambisyoso at matatag, ang uri ng buhay na laging gusto ng aking mga magulang para sa akin, matatag, masagana, mas mahusay kaysa sa buhay na nagawa nilang itayo para sa kanilang sarili. Si Maya ay may pag-aalinlangan mula pa sa simula, bagaman ayaw kong pakinggan. Mga maliliit na obserbasyon na ginagawa niya na agad kong ibinabasura bilang labis na pagiging protektibo. Lagi na lang tungkol sa sarili niya. Ang pinag-uusapan niyo sa hapunan, sabi niya matapos kaming lahat lumabas para sa aking 28 na kaarawan. Si Marco ay gumugol ng 40 minuto sa paglalarawan ng isang partikular na mahirap na negosasyon sa pagbebenta habang kami ay nakikinig lang. Napansin mo ba, 3 beses kanyang pinutol habang ipinapaliwanag mo ang proyektong iyon sa trabaho? Tanong niya, pagkatapos ng isang double date kung saan kinukwento ko sa girlfriend niya ang tungkol sa aking promotion. Hindi ko napansin, ngunit nang ituro niya iyon, hindi ko mapigilan na ulit-ulitin ang pag-uusap sa aking isip. Nakapagtataka kung paanong laging nadidecline ang card niya kapag siya na ang magbabayad. Obserbasyon niya nang mangyari iyon sa 2 pagkakataon sa loob ng 3 buwan. Sa bawat pagkakataon,
Si Marco ay may perpektong makatwirang paliwanag. Fraud alert sa kanyang account, naiwan ang wallet sa kabilang jacket, payroll glitch na nag-delay sa kanyang direct deposit. Ako ang nagbabayad ng walang reklamo dahil ganoon ang ginagawa ng magpartner. Sinusuportahan ang isa't isa sa mga minor na abala. Kami ni Maya ay magkasama sa dorm sa UP Diliman. Nalampasan namin ang mga masasamang propesor at mas masasamang boyfriend, mga drama sa sorority na parang katapusan na ng mundo noon ngunit nakakatawa na ngayon. Nanatili kaming malapit sa kabila ng mga pagbabago sa karera at ang kanyang pag-amin sa kanyang konserbatibong mga magulang. At noong taon na iyon, nakipag-date ako sa isang lalaki na may asawa at 2 anak pala sa Laguna. Ang kanyang instincts tungkol sa mga tao ay karaniwang matalas. Binalaan niya ako tungkol kay Marcus, ang lalaking may asawa, 3 linggo bago ko matuklasan ang katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito, akala ko mali siya. Baka nagseselos lang na nakahanap ako ng seryosong relasyon habang siya ay kaswal pa ring nakikipag-date. Pinili ko ang mga reassurance ni Marco kaysa sa kanyang mga babala. Piniling maniwala sa kanyang mga paliwanag, sa halip na magtiwala sa mga obserbasyon ng aking matalik na kaibigan. Ang pagpiling iyon ay hahabulin ako sa mga paraang hindi ko pa naiisip noon. Nakatayo sa aking maingat na inayos na kondo na may aking mga color-coded na wedding spreadsheet at aking 2-carat na diamond ring, tunay na naniniwalang ang masusing pagpaplano ay maaaring maggarantiya ng isang perpektong kinabukasan. Wala akong ideya na habang binabago ko ang mga seating chart at inihahambing ang mga sample ng tela, si Marco ay nagpaplano na ng kanyang pag-alis, na ang buhay na itinatayo ko sa kanyang mga pangako ay talagang itinayo sa wala. Na sa loob ng ilang buwan, magigising ako sa aking 30 kaarawan sa isang text message na magpapawalang bisa sa lahat ng ito: ang kondo, ang singsing, ang mga spreadsheet, ang champagne, las dress NG, nanay, ko, ang 17 pagbabago sa seating chart sa wala. Ngunit nakaupo doon sa kapihan ni Rosa, kasama si Maya, 3 oras matapos dumating ang text na iyon. Pinapanood ang kanyang pag-aalala kung ako ba ay malapit ng magkaroon ng isang delayed breakdown. Naunawaan ko ang isang bagay na hindi ko pa maipaliwanag noon. Matagal na akong nagpe-perform ng isang bersyon ng kaligayahan na nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam ng tunay na bagay. At sa sandaling pinalaya ako ng kaduwagan ni Marco mula sa pagtatanghal na iyon, sa wakas ay nakahinga na ako muli. Ngunit hindi ako nakahinga ng maayos sa loob ng maraming buwan bago dumating ang text na iyon. Hindi ko lang gustong aminin. 8 buwan bago ang aking 30 kaarawan. Halos kasabay ng pag-finalize namin ng venue deposit at pagpapadala ng mga save the date, nagsimulang magbago si Marco sa mga paraan na hindi ko na maaaring baliwalain. Maliliit na pagbabago sa simula, madaling irrationalize kapag desperado kang maniwala na maayos ang lahat. Umuuwi siya mula sa trabaho ng mas gabi. Ang 7 naging 8, naging 90, minsan kahit 10, may malaking deal na isinasara. Sabi niya, inilalagay ang kanyang mga susi sa kitchen counter nang hindi tumitingin sa akin. Humaba ang client dinner, alam mo na. Tatango ako, iinitin ang anumang inihanda kong hapunan, susubukang huwag masaktan na hindi siya nag-text para sabihing magiging late siya. Ang problema? Si Marco ay laging madaldal tungkol sa kanyang trabaho. Nakakainis pa nga. Sa totoo lang, papasok siya sa pinto at agad na magsisimula sa detalyadong play-by-play ng kanyang araw, buong sales pitches na isinasadula na may iba't ibang boses para sa iba't ibang kliyente. Ipinagdiriwang ang bawat deal na naisara na parang personal na tagumpay laban sa buong universo. Mas marami pa akong natutunan tungkol sa mga pharmaceutical sales strategies kaysa sa gusto kong malaman dahil lang sa pakikinig sa kanya na nagsasalaysay ng kanyang mga panalo sa hapunan. Pero biglang, wala. Kapag tinatanong ko siya tungkol sa kanyang araw, binibigyan niya ako ng mga malabong sagot. Ganon pa rin. Alam mo naman ang sales. Iyon lang. Walang detalye, walang kwento, walang sigla, pagod at iritasyon lang kapag pinipilit ko pa. Bakit kailangan mo ng play-by-play? Biglang sabi niya isang gabi, nang tanungin ko siya
tungkol sa isang malaking account na ilang linggo na niyang sinusubaybayan. Hindi ba pwedeng mag-relax lang ako nang hindi iniinteroga? Interoga? Iyon ang salitang ginamit niya, na parabang ang pagtatanong sa aking nobyo tungkol sa kanyang araw ay isang uri ng hostile cross-examination sa halip na pangunahing usapan sa isang relasyon. Sinubukan kong bigyan siya ng espasyo, kinumbinsi ang sarili ko na normal itong pre-wedding stress, na lahat ay nalulula sa pagpaplano ng isang malaking kaganapan sa buhay. Ngunit patuloy na lumalaki ang agwat, at pakiramdam ko ay nawawala siya sa akin kahit na natutulog pa rin siya sa tabi ko gabi-gabi. Pagkatapos ay dumating ang gym obsession. Si Marco ay laging fit, naglalaro ng pick-up basketball tuwing weekend, tumatakbo paminsan-minsan. Ngunit halos kasabay ng pagsisimula niyang umuwi ng late, bigla siyang naging sobrang focus sa pag-eehersisyo. 5 araw sa isang linggo ng 5 a.m. minsan ay humihinto pa para sa pangalawang session pagkatapos ng trabaho. Uuwi siyang basang-basa sa pawis. Mga kalamnan na hindi ko pa napansin noon ay biglang kitang-kita sa ilalim ng kanyang mga t-shirt. Ang ganda ng katawan mo, sabi ko sa kanya isang umaga, sinusubukang humanap ng positibong bagay na mapupuna habang ang lahat ay tila mali. Nagkibit-balikat lang siya nang hindi tumitingin sa akin. Sinusubukan ko lang magmukhang disente sa mga litrato sa kasal. Ngunit mayroong isang bagay na performative sa buong bagay. Bumili siya ng bagong pabango, mamahalin, sopistikadong uri na hindi ko pa naamoy noon. Walang katulad sa pamilyar na amoy na iniuugnay ko sa kanya. Nagsimulang magsuot ng mas masikip na mga damit na nagpapakita ng kanyang bagong hubog na mga braso. Tinitingnan niya ang kanyang sarili sa bawat salamin, mga bintana ng tindahan, screen ng kanyang telepono, rear view mirror sa mga stoplight. Hindi ang mga casual na sulyap na ginagawa ng lahat, kundi mga sadyang pagtatasa, inaayos ang kanyang buhok, kanyang kwelyo, kanyang ekspresyon. Isang Sabado ng umaga, iminungkahi kong mag-ehersisyo kami ng magkasama tulad ng dati. Nagpunta kami sa mga klase ng yoga noong bago pa lang kami. Ginawa itong aming bagay bago ang linggong kape. Masyadong intense ang training ko ngayon, sabi niya. Tinali ang kanyang running shoes nang hindi tumitingin sa akin. Baka hindi mo kayanin. Ang pagtanggi ay mas masakit kaysa sa dapat, hindi dahil sa pakialam ko sa pagsunod sa kanyang mga ehersisyo, kundi dahil sa kung paano niya ako basta-basta binaliwala, na para bang ako ay isang abala na kanyang pinamamahalaan sa halip na ang kanyang magiging asawa na sinusubukang makasama siya. Hindi siya nagpapapayat para sa aming mga litrato sa kasal. Sa kaibuturan, alam kong nagpapapayat siya para sa atensyon ng iba. Ngunit hindi ko kayang harapin ang katotohanang iyon. Hindi na nakabook ang venue at na-order ang damit at nagpaplano na ang nanay ko kung ano ang sasabihin sa kanyang Mother of the Bride speech. Ang tungkol sa telepono ay mas malala. Si Marco ay laging bukas sa kanyang mga device. Alam namin ang passcode ng isa't isa mula pa sa simula. Gagamitin namin kung aling telepono ang mas malapit para tingnan ang panahon o mag-Google ng isang bagay o sumagot sa isang text. Binabasa ko sa kanya ang mga nakakatawang mensahe mula kay Maya. Pinapakita niya sa akin ang mga nakakatawang meme mula sa kanyang mga kaibigan sa kolehiyo. Mga 6 na buwan bago ang aking kaarawan, huminto iyon lahat. Pinalitan niya ang kanyang password nang hindi sinasabi. Natuklasan ko ito nang hindi sinasadya, nang kunin ko ang kanyang telepono para tingnan ang oras at humingi ito ng passcode na hindi ko alam. Nang tanungin ko siya tungkol dito mamaya, naging depensibo siya. Nag-i-implement ang kumpanya ko ng mga bagong security protocol. May mga work email ako diyan. Makatwirang paliwanag, maliban na nagsimula siyang laging nakataob ang kanyang telepono. Pisikal na umaalis sa mga silid para sagutin ang mga tawag. Magba-vibrate ang kanyang telepono habang naghahapunan at titingnan niya ito, ang ekspresyon ay kumikislap sa isang bagay na hindi ko mabasa, pagkatapos ay isilent ito nang walang paliwanag. Isang gabi, kinuha ko ang kanyang telepono para tingnan ang panahon. May paparating na bagyo at gusto kong malaman kung dapat kong isara ang mga pinto ng balkonahe. Halos tumalon siya sa sopa para agawin ito sa akin. Bakit kailangan mong gamitin ang telepono ko? Ang kanyang boses ay matalas, halos agresibo.
Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Ang reaksyon na iyon ay parang pag-amin ng kasalanan. Nakatayo ako doon, hawak ang sarili kong telepono. Nakatitig sa kanya, sinusubukang unawain kung kailan naging ganito kakomplikado ang pangunahing tiwala. Tinitingnan ko lang ang panahon, Marco. Gamitin mo ang sarili mong telepono. Tinalikuran niya ako. Mabilis na nag-type ng isang bagay bago muling i-lock ang screen. Nagbago na rin ang kanyang lock screen. Dati, isang litrato namin mula sa El Nido, sa paglubog ng araw sa dalampasigan. Pareho kaming tumatawa. Ngayon, isang generic na landscape ng bundok. Nang tanungin ko siya tungkol dito, sinabi niyang gusto niya ng isang bagay na hindi gaanong nakaka-distract. Hindi gaanong nakaka-distract kaysa sa isang litrato ng kanyang nobya. Tama? Nilunok ko ang aking mga hinala dahil 4 na buwan na lang bago kami ikasal at kailangan kong magtiwala sa kanya. Kailangan. Ang alternatibo ay masyadong nakakatakot na nasayang ko ang 4 na taon sa isang taong nagsisinungaling sa akin. Na kailangan kong kanselahin ang isang kasal at harapin ang mga tanong ng lahat at aminin na tama si Maya mula pa sa simula. Ngunit ang pagtitiwala ay nagiging nakakapagod. Araw-araw, gigising ako at aktibong pipiliing balewalain ang mga ebidensya na dumarami sa aking harapan. Ang mga gabing late, ang lihim sa telepono, ang emosyonal na distansya. Nagpe-perform ako ng tiwala, hindi talaga nararamdaman. Ang aming pisikal na intimacy ay nawala sa halos parehong panahon. Palagi kaming malambing, hindi sobrang demonstrative sa publiko, ngunit konektado, komportable. Natutulog kaming magkayakap, gigising na hinahanap ang isa't isa. Huminto iyon lahat, dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay tuluyan. Mula sa pagtulog na magkayakap, naging maingat na distansya sa magkabilang panig ng kama. Kapag sinusubukan kong mag-initiate ng kahit ano, kahit yakap lang, sasabihin niyang pagod siya, stress sa trabaho, ang pressure ng pagpaplano ng kasal. Marami tayong iniisip, Clara. Pwede bang bigyan mo muna ako ng espasyo? Sinubukan kong maging maunawain. Iba-iba ang paraan ng pagharap ng mga tao sa stress. Baka isa siya sa mga taong nangangailangan ng pisikal na distansya kapag nalulula. Nagbasa ako ng mga artikulo tungkol dito. Kinumbinsi ang sarili ko na normal ito. Ngunit hindi ito normal. Parang pisikal siyang naroroon habang emosyonal na wala. Ginagawa ang mga kilos ng isang relasyon nang hindi talaga nasa isa. Umupo kami sa magkabilang dulo ng sopa na nanonood ng Netflix sa katahimikan. Ang espasyo sa pagitan namin ay parang mas malawak kaysa sa ilang talampakan lang. Nagsimula siyang matulog pagkatapos kong makatulog. Gigising ako ng 2 a.m. at nasa laptop siya sa sala. Sinasabing hindi siya makatulog at ayaw akong abalahin sa kanyang pagkabalisa. Isang gabi, natagpuan ko siyang natutulog sa sopa. Suot pa rin ang kanyang damit pang trabaho mula sa araw na iyon. Bakit hindi ka pumasok sa kwarto? Tanong ko kinaumagahan. Ayokong gisingin ka sa paglilikot ko. Hindi man lang siya tumingin mula sa kanyang telepono. Gusto ko siyang harapin. Gusto kong humingi ng totoong sagot sa halip na mga baliwalang paliwanag na walang ipinapaliwanag. Ngunit takot ako sa kung ano ang maaaring maging mga sagot na iyon. Takot na kung masyado kong pipilitin, kukumpirmahin niya ang alam na ng isang bahagi ko na tapos na siya sa amin. Hindi pa lang niya alam kung paano sasabihin. Kaya, ginawa ko ang ginagawa ko sa loob ng maraming buwan. Nag-focus ako sa pagpaplano ng kasal. Itinuon ko ang sarili ko sa mga detalye na may halos manic na intensity. Binago ang seating chart sa ika-4 na pagkakataon. Nagsaliksik ng mga pagpipilian sa centerpiece. Nag-schedule ng mga cake tasting na tiyak na masyadong abala si Marco para dumalo. Kinumbinsi ko ang sarili ko na kapag nalampasan na namin ang stress ng mismong kasal, babalik sa normal ang lahat. Napansamantala lang ang distansya na ito, mga pre-wedding jitters lang na pinalala ng pressure sa trabaho at bigat ng isang malaking pangako sa buhay. Kailangan kong maniwala doon dahil ang alternatibo na ang lalaking pinaplano kong pakasalan ay emosyonal na iniwan na ako at naghihintay na lang ng tamang sandali para gawin itong opisyal ay masyadong nakakawasak para harapin. Kaya, hindi ko hinarap.
Patuloy lang akong nagplano, patuloy na nagkunwari, patuloy na ginampanan ang papel ng masayang bride-to-be habang gumuho ang aking relasyon sa paligid ko sa mga paraan na ayaw kong kilalanin. Hanggang sa umagang huminto na siya sa pagkukunwari at ipinadala sa akin ang text na iyon. Ngunit mas mahirap magpanggap kapag imposible nang balewalain ang ebidensya. 3 buwan bago ang aking kaarawan, mayroon akong final venue walkthrough na naka-schedule sa Villa Amanda. Karaniwan ang mga walkthrough na ito. Gusto ng coordinator na i-finalize ang mga pagpipilian sa menu, kumpirmahin ang layout, pag-usapan ang mga huling detalye. Nangako si Marco na darating siya. Importante to, sabi ko sa kanya. Kailangan nating magdesisyon ng magkasama. Sumama sa akin si Maya para sa moral support. Siya ang aking unofficial wedding planner. Tinutulungan akong manatiling organisado kapag nakakalula na ang mga detalye. Dumating kami 15 minuto ng maaga. Pareho kaming bihis ng propesyonal dahil gusto kong seryosohin kami ng mga staff ng venue. Dapat ay makikipagkita sa amin si Marco ng Toha. Pagsapit ng Toha 15, hindi pa rin siya dumating. Nag-text ako sa kanya, walang sagot. 2 beses tumawag, diretso sa voicemail. Ang coordinator, isang babaeng nagngangalang Michelle, na may pasensyosong ngiti at isang tablet na puno ng mga tala, ay nagmungkahi na magsimula na kami nang wala siya. Makakahabol siya pagdating niya, sabi niya ng diplomatiko. Naglakad kami sa espasyo ng seremonya. Magagandang puno ng nara, natural na ilaw, eksakto kung ano ang naisip ko. Ipinakita sa amin ni Michelle kung saan ilalagay ang mga upuan, kung saan magse-set up ang string quartet, kung saan kami ni Marco tatayo sa aming mga panunumpa. Sinubukan kong mag-focus, sinubukang isipin ang sandali. Ngunit ang tanging nasa isip ko ay ang bakanteng espasyo sa tabi ko kung saan dapat naroon ang aking nobyo. Sa wakas ay dumating si Marco ng toli buksiput. Hindi humingi ng tawad, hindi nagpaliwanag. Naglakad lang papunta sa kung saan kami nakatayo sa reception hall, hawak ang telepono, halos hindi tumitingin. Sorry, bulong niya. Hindi sorry sa pagiging late. Sorry lang, generic at walang kahulugan. Si Michelle, sa kanyang kredito, ay hindi nag-atubili. Ipinagpatuloy niya ang kanyang presentasyon, ipinakita sa amin ang reception space, pinag-usapan ang mga ayos ng mesa, ipinaliwanag kung paano magiging takbo ng gabi. So, para sa inyong first dance, papasok kayo mula rito at ang DJ ay magse-set up doon. Maaari nating ayusin ang ilaw para lumikha ng anumang ambience na gusto ninyo. Hindi man lang tumingin si Marco sa espasyong itinuturo niya. Nag-i-scroll siya sa isang bagay sa kanyang telepono. Mabilis na gumagalaw ang hinlalaki sa screen. Marco, mahina akong sabi. Narinig mo ba yon? Hindi siya tumingin. Nagtanong si Michelle tungkol sa mga preference sa menu. Napili na namin ang 3 opsyon. Manok, baka, o salmon bilang pangunahing ulam. Kailangan niya ang aming pinal na desisyon ngayon. Ano sa tingin mo? Tanong ko kay Marco. Sinusubukang isali siya. Sinusubukang gawing parang magkasamang desisyon ito. Kahit anong gusto mo. Nakatingin pa rin sa kanyang telepono. Pero ano ang mas gusto mo? Hindi mahalaga. Ang kanyang tono ay walang gana, mapangmata. Mas magaling ka sa mga bagay na yan. Tumingin sa akin si Maya. Binaliwala ko ito. Dinala kami ni Michelle sa setup ng cocktail hour, mga pagpipilian sa bar, ang timeline para sa mga toast. Isang salitang sagot lang ang ibinigay ni Marco kapag direktang tinatanong. Okay, sige, kahit ano. Nang hindi talaga nakikilahok, nang ipakita sa amin ni Michelle ang eksaktong lugar kung saan kami magkakaroon ng aming unang sayaw bilang mag-asawa, hindi man lang nagkunwari si Marco na interesado. Nakatayo lang doon, hawak ang telepono, pisikal na naroroon, ngunit ang isip ay nasa ibang lugar. Tumagal ng 90 minuto ang walkthrough. Ginugol ni Marco ang halos 85 sa mga minutong iyon sa kanyang telepono. Pagkatapos, sa parking lot, hinila ako ni Maya bago pa makarating si Marco sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay masikip sa halos hindi mapigilang galit. Clara, ano bang problema niyan?
Stress lang siya sa trabaho. Hindi, pinutol niya ako. Hindi yun stress. Umasta siya na parang gusto niyang nasa ibang lugar. Na para bang itong kasal ay isang obligasyon na kinatatakutan niya sa halip na isang bagay na ikinatutuwa niya. Wala akong magandang sagot. Hindi ko siya maipagtanggol dahil tama siya. Noong gabing iyon, hinarap ko si Marco sa aming kondo. Umuwi siya agad pagkatapos ng walkthrough. Wala siyang sinabi sa akin sa parking lot. Sumakay lang sa kanyang kotse at umalis. Kailangan nating pag-usapan ang nangyari kanina, sabi ko. Nakaupo siya sa sopa. Predictable. Nasa telepono niya. Anong tungkol doon? Halos wala ka roon. Dumating kang late. Nasa telepono ka lang buong oras. Hindi ka nakilahok sa alinman sa mga desisyon. Nandoon naman ako, di ba? Sa wakas ay tumingin siya. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay depensibo. Halos galit. Ano pa ba ang gusto mo? Pumunta ako sa venue thing mo. Sumagot ako ng mga tanong kapag tinatanong. Ano pa bang dapat kong gawin? Venue thing natin, Marco. Kasal natin. At sana man lang nagpakita ka ng kaunting pakialam. Marami akong iniisip sa trabaho ngayon, Clara. Hindi ko pwedeng basta na lang iwanan ang lahat dahil kailangan mong maging sobrang excited ako sa mga ayos ng mesa. Hindi ko hinihiling na maging sobrang excited ka. Hinihiling ko na makilahok ka. Araw natin. To dapat. Araw mo. Tumayo siya. Naglalakad papunta sa kusina. Maging totoo tayo. Itong buong kasal na, to, gusto mo to lahat. Ikaw ang pumili ng venue. Ikaw ang pumili ng mga kulay. Ikaw ang pumili ng lahat. Ako lang, yung lalaking darating at sasabihing I do. Iyon ay mas masakit kaysa sa lahat ng sinabi niya sa mga nakaraang buwan. Kung ganyan ang nararamdaman mo, baka hindi na tayo dapat magpakasal. Sinabi ko ito bilang isang hamon. Inaasahan na babawiin niya ito. Natitiyakin sa akin na hindi niya sinasadya. Aba, nagkibit balikat lang siya. Baka nga hindi dapat. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Nakatayo kami doon, mga 10 talampakan ang layo, at naghintay ako na bawiin niya ito, na sabihing stress lang siya at hindi niya sinasadya. At syempre, gusto niyang pakasalan ako. Wala siyang sinabi. Pagkatapos ng mahabang sandali, kinuha niya ang kanyang mga susi. Kailangan ko ng hangin. Babalik ako mamaya. Hindi siya bumalik hanggang hating gabi. Nasa kama ako. Nagkukunwaring tulog nang marinig ko siyang pumasok. Narinig kong huminto siya sa pintuan ng aming silid. Narinig kong bumuntong hininga bago tumuloy sa sopa. Kinaumagahan, umarte siya na parang hindi nangyari ang pag-uusap. Nagtimpla ng kape, naghanda para sa trabaho. Hinalikan ang aking noo sa kanyang pag-alis na parang okay kami. Ngunit hindi kami okay. Gumuho na kami. At ako lang ang nagkukunwaring kaya pa naming ayusin. 1 linggo, bago ang aking kaarawan, ang pag-uugali ni Marco ay naging mas kakaiba. Naging halos manik siya, balisa, wala sa sarili, na para bang may hinihintay siyang mangyari. Nagsisimula siya ng mga pangungusap at hindi tinatapos. Dapat siguro nating, kalimutan mo na, iniisip ko na. Hindi importante. Tinititigan niya ang kanyang telepono ng may matinding focus. Pagkatapos ay mabilis na ilock ang screen kapag pumapasok ako sa kwarto. Hindi banayad. Sapat na halata para malaman kung may tinatago siya, ngunit hindi ko mapatunayan kung ano. Patuloy siyang gumagawa ng mga misteryosong komento na, sa aking katangahan, ay inakala kong tungkol sa pagpaplano ng kasal. Kailangan nating mag-usap pagkatapos ng birthday mo, sabi niya. Isang gabi habang kumakain kami sa katahimikan. Tungkol saan? Mga bagay lang na dapat nating pag-usapan tulad ng mga reservation sa honeymoon dahil kailangan na talaga nating i-finalize yon. Sige, oo, yon. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagsasabing hindi ito tungkol sa mga reservation sa honeymoon. Kung iisipin ko ngayon, nakikita ko kung ano mismo ang ginagawa niya. Gumagawa siya ng exit strategy. Binibilang ang mga araw hanggang sa aking kaarawan kung kailan niya napagdesisyunan na sa wakas ay ibababa na niya ang bigat ng aming relasyon. Pinahihirapan niya ang kanyang sarili sa guilt. Nakikita ko ito sa kanyang hindi mapakaling enerhiya, sa kanyang kawalan ng kakayahang tumingin sa mata, sa paraan na minsan ay titingnan niya ako na may halos pagsisisi,
ngunit hindi sapat na guilt para maging tapat sa akin. Hindi sapat na guilt para magkaroon ng isang mahirap na pag-uusap tulad ng isang matanda sa halip na paasahin ako hanggang sa pinakamasakit na posibleng sandali. Abril 17. Ang gabi bago ang aking 30 kaarawan. Nag-leave ako sa trabaho sa hapon para magpa-manicure, kunin ang dry cleaning, bumili ng mga sangkap para sa hapunan na plano kong lutuin. Inakala ko na magkasama kami sa gabing iyon. Marahil ay magkakaroon ng isang tahimik na selebrasyon bago ang aking mismong kaarawan. Kinaumagahan, bandang 6, nag-text si Marco. Kailangan kong mag-overtime. Malaking presentasyon bukas. Sorry babe. Babawi ako sa'yo sa birthday mo. Promise. Naniwala ako sa kanya. Naniwala ako sa dahilan na iyon ng 12-dosenang beses na. Bakit magiging iba ngayon? Nag-order ako ng pagkaing Thai mula sa aming karaniwang lugar. Pad Thai at lumpia. Ang parehong order na laging kinukuha namin. Kumain mag-isa sa sopa kasama si Muning na nakapulupot sa tabi ko. Ang kanyang purr, ang tanging tunog sa sobrang tahimik na kondo. Nanonood ng isang reality show na hindi ko naman talaga pinapansin. Sinusubukang huwag maawa sa sarili sa paggugol ng gabi bago ang aking milestone birthday ng mag-isa. Natulog ako bandang 11, disappointed ngunit maunawain. Sinasabi sa sarili ko na magiging mas mabuti bukas. Nababawi siya sa akin ng isang malaking gesture, isang senyales na nagmamalasakit pa rin siya sa amin. Nakatulog ako na iniisip na sosorpresahin niya ako ng almusal sa kama o mag-leave sa trabaho para makasama ako o sa wakas ay magkakaroon ng isang tunay na pag-uusap tungkol sa kung ano ang mali sa pagitan namin sa loob ng maraming buwan. Tinitiyak sa akin na malalampasan namin ang mahirap na panahong ito. Wala akong ideya na habang natutulog ako sa aming kama, habang binibigyan ko siya ng benepisyo ng duda sa huling pagkakataon, marahil ay kasama niya ang iba. Nag-iipon ng lakas ng loob para tapusin ang lahat. Sa pamamagitan ng text message, nagpapasya na ang umaga ng aking kaarawan, ang perpektong oras para pasabugin ang 4 na taon ng aking buhay. Sa loob ng 8 buwan na iyon ng distansya at kasinungalingan, may 12-dosenang maliliit na sandali na nirationalize ko. Ebidensya na kinumbinsi ko ang sarili ko na hindi nangangahulugan ng kung ano ang malinaw na kahulugan nito. Ang resibo na nakita ko sa bulsa ng kanyang jacket para sa isang hapunan sa isang mamahaling restaurant. Romantiko, isang restaurant na hindi pa namin napuntahan ng magkasama. Nang tanungin ko siya tungkol dito, sinabi niyang isang client dinner. Tinanggap ko iyon kahit na ang resibo ay nagpapakita lamang ng 2 ulam. Ang mga tawag sa telepono sa gabi na naririnig ko sa pintuan ng banyo, ang kanyang boses ay mababa at intimate sa paraan na hindi niya na ginawa sa akin sa loob ng maraming buwan. Nang tanungin ko kung sino ang kausap niya, sinabi niyang kapatid niya sa probinsya. Tinanggap ko iyon. Kahit na ang mga tawag ay nangyayari ng maraming beses sa isang linggo at si Marco ay hindi naman partikular na malapit sa kanyang kapatid. Ang text preview na nakita kong kumislap sa screen ng kanyang telepono mula sa isang contact na may label na Trisha S. 3 salita lang ang nakikita bago nawala ang notification. Sabik na akong makita ka ulit. Sino si Tricia S? Tanong ko ng kaswal. Kumakabog ang puso ko. Katrabaho, sabi niya nang walang pag-aalinlangan tungkol sa isang team meeting sa susunod na linggo. Gusto kong maniwala sa kanya nang husto kaya tinanggap ko ang kasinungalingan dahil ang pagtatanong ay nangangahulugang pagharap sa mga posibilidad na hindi ko pa handang harapin. Nangangahulugan itong aminin na nasayang ko ang 4 na taon, na tama si Maya mula pa sa simula, na kailangan kong kanselahin ang isang kasal at harapin ang mga tanong at awa ng lahat. Kaya nag-rationalize ako, gumawa ng mga dahilan, kinumbinsi ang sarili ko na ang mga maliliit na bagay na ito ay hindi nangangahulugan ng kung ano ang malinaw na kahulugan nito. Ganyan nalulubog ang mga tao sa sarili nilang bitag. Isang rationalization sa bawat pagkakataon hanggang sa sobrang lalim mo na hindi mo na makita ang daan palabas. Hanggang sa pilitin ka ng isang tao na lumabas gamit ang 34 na salita ng 6:23 ng umaga sa iyong kaarawan.
Ang 34 na salita na iyon ay naghihintay sa akin nang magising ako. Abril 18, ang aking ika, 30 kaarawan. Minulat ko ang aking mga mata ng 9:45 a.m. At ang unang ginawa ko, tulad ng bawat umaga, ay abutin ang aking telepono sa nightstand. Nagpakita ang screen ng ilang notification. Siguro ang nanay ko, ang kapatid ko, marahil ilang kaibigan sa kolehiyo na naaalala ang petsa. Nakita kong may text mula kay Marco na ipinadala ng 6:023 a.m. 22 minuto na ang nakalipas habang tulog pa ako. Umupo ako sa kama. Nararamdaman na ang pamilyar na paninikip sa aking dibdib na naging aking kasama sa mga nakaraang buwan. Ano man ang sinasabi ng mensaheng ito, alam kong hindi ito maganda. Hindi nagpapadala si Marco ng mga text sa umaga maliban kung may problema. Binuksan ko ito. Clara, hindi ko na kaya to. Matagal ko nang gustong tapusin to. Pero hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Hindi na to gumagana. At sa tingin ko, hindi na tayo dapat magpakasal. Deserve mo ang isang taong all-in. At hindi ako yon. Sorry kung sa text lang, pero naisip ko na mas madali to para sa ating dalawa. Ingat ka. Binasa ko ito ng isang beses. Pagkatapos ay muli. Pagkatapos ay sa ikatlong pagkakataon dahil tiyak na may mali sa pagkakabasa ko. Tiyak na hindi sinasabi ng mga salitang iyon ang iniisip kong sinasabi nila. Ngunit sinasabi nila. 34 na salita. Binilang ko sila mamaya, bagaman hindi ko alam kung bakit ko pa ginawa. 4 na taon na magkasama, 1 taon na engaged, 750,000 na non-refundable na deposito sa venue, mga save the date na ipinadala sa 150 na bisita, isang custom Vera Wang na damit na nakasabit sa aking closet, ang champagne lace dress ng nanay ko na nakasabit sa kanya, ang kanyang mga magulang na lumipad mula sa probinsya para makilala ang aking pamilya, mga spreadsheet, mga seating chart na binago ng 17 beses, mga kontrata ng vendor, mga menu tasting, lahat. Ginugol ko ang maraming buwan sa masusing pagpaplano. Lahat ng iyon ay naging isang text message na ipinadala ng 6:123 ng umaga sa aking ika 30 kaarawan. Hindi isang tawag sa telepono, hindi isang personal na pag-uusap kung saan kailangan niya man lang akong tingnan sa mata. Ni hindi man lang ang pangunahing delikadeza na maghintay hanggang sa matapos ang aking kaarawan, binibigyan ako ng isang huling araw bago sirain ang lahat. 34 na walang emosyon, na salita lang na inihatid na para bang nagkakansela siya ng isang streaming subscription. Sorry kung sa text lang, pero naisip ko na mas madali to para sa ating dalawa. Mas madali para sa kanya ang ibig niyang sabihin. Mas madaling maging duwag. Mas madaling iwasan na makita ang pagkawasak sa aking mukha, marinig ang sakit sa aking boses, harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang ginagawa. Nakaupo ako doon sa kama, hawak ang telepono, at naghintay sa breakdown. Naghintay sa mga luha, sa pagsigaw, sa pagbagsak sa kalungkutan na tila angkop para sa pagkasira ng iyong buong kinabukasan, bago ka pa man uminom ng iyong kape sa umaga. Hindi ito dumating. Sa halip, naramdaman ko ang isang bagay na ganap na hindi inaasahan, kalinawan. Ang lahat ng buwan ng distansya ay biglang naging perpektong may katuturan. Ang mga gabing late ay hindi tungkol sa trabaho. Ang gym obsession ay hindi tungkol sa pagiging maganda sa mga litrato sa kasal. Ang lihim sa telepono ay hindi tungkol sa privacy o mga security protocol sa trabaho. Umalis na siya sa aming relasyon sa loob ng maraming buwan. Marahil ay may kasama ng iba. At wala lang siyang lakas ng loob na aminin ito hanggang sa nakagawa na siya ng sapat na distansya para makatakas. Ang timing ng kaarawan ay hindi walang pag-iisip. Ito ay kalkulado. Pinaplano niya ito. Naghihintay sa eksaktong sandali na ito. Gusto niya akong sobrang wasak para hindi na lumaban. Sobrang napahiya para magpakita sa kanyang apartment na humihingi ng totoong sagot. Sobrang durog para wala nang gawin, kundi tanggapin ang suntok at tahimik na mawala sa kanyang buhay. Naging duwag siya mula pa sa simula. Masyado lang akong nakatuon sa aking maingat na pinlanong kinabukasan para makita ito.
Bumangon ako sa kama, naglakad papunta sa kusina, nagtimpla ng kape sa aking boss lady na mug. Ang ibinigay sa akin ni Maya nang ma-promote ako 2 taon na ang nakalipas. Matatag ang aking mga kamay habang sinusukat ko ang kape. Nagdagdag ng tubig, pinindot ang pindutan. Ang pamilyar na ritual ay nakapagpakalma, isang normal na bagay sa isang umaga na naging anumang bagay maliban sa normal. Habang nagtitimpla ang kape, binasa ko ulit ang text. Sinuri ito tulad ng pagsusuri ko sa isang project plan sa trabaho. Hinahanap ang lohika, ang istruktura, ang tunay na kahulugan sa ilalim ng corporate speak. Matagal ko nang gustong tapusin to ng ilang linggo. Mga linggo. Hindi araw. Hindi isang biglaang realisasyon. Mga linggo ng pag-alam. Natapos na siya sa amin habang natutulog pa rin sa aming kama, hinahayaan pa rin akong magplano ng aming kasal, pinapayagan pa rin akong maniwala na mayroon kaming kinabukasan. Deserve mo ang isang taong all-in at hindi ako yon. Klasikong paglihis. Ginagawa itong tungkol sa kung ano ang nararapat sa akin sa halip na akuin ang kanyang mga desisyon. Pinapamukha siyang marangal sa halip na duwag. Naisip ko na mas madali ito para sa ating dalawa, ang tanging tapat na linya sa buong mensahe. Talagang naisip niya na mas madali ito para sa kanya. Ang pagpapadala ng text ay nangangahulugang hindi niya kailangang masaksihan ang aking sakit. Hindi niya kailangang sagutin ang mga mahihirap na tanong. Hindi niya kailangang harapin ang katotohanan ng kanyang ginagawa sa isang taong nagmahal sa kanya sa loob ng 4 na taon. Natapos ang pagtimpla ng aking kape. Dahan-dahan kong ibinuhos, nagdagdag ng cream, hinalo, uminom. Masarap ito, matapang, eksakto kung paano ko kailangan. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono at nag-type ng isang salita. Okay, pinindot ang send. Pagkatapos ay binlock ko ang kanyang numero. Binuksan ang Instagram, binlock din siya doon. Facebook block, LinkedIn block. Bawat social media platform na nakakonekta kami. Bawat digital na sinulid na nag-uugnay sa amin. Pinutol ko silang lahat ng metodiko, isa-isa, habang nakatayo ako sa aking kusina na umiinom ng kape at pinapanood ang pagsikat ng araw sa Maynila sa mga bintanang mula sahig hanggang Kisame na kinumbinsi niya akong kailangan ko. Pumunta ako sa aking mga larawan, nagsimulang burahin ang bawat larawan naming magkasama, bawat screenshot ng mga matamis na pag-uusap sa text, bawat na-save na alaala mula sa 4 na taon ng isang relasyon na tila walang kahulugan sa kanya. Daan-daang larawan. Binura ko silang lahat. Ang aking mga emergency contact. Naroon ang kanyang pangalan sa ilalim ng fiancé. Pinalitan ko ito mula sa Marco pagkatapos ng proposal, iniisip na romantiko. Binura ko ang buong entry. Ang buong digital na pagbura ay tumagal ng halos 10 minuto. Klinikal, mahusay, masusi. Sa oras na natapos ko ang aking unang tasa ng kape, si Marco ay ganap nang naalis sa aking digital na buhay. Agad na nagsimulang tumunog ang aking telepono. Unknown number. Tinanggihan ko ang tawag. Tumunog ulit ito. Ibang unknown number. Tinanggihan. Isang text mula sa isang numero na hindi ko kilala. Clara, please sagutin mo. Si Marco. To, please. Kailangan nating mag-usap. Binlock. Isa pang tawag. Isa pang pagtanggi. Tumatawag siya mula sa mga telepono sa trabaho. Mga telepono ng kaibigan. Marahil ay nakatayo sa kanyang apartment. Galit na humihiram ng mga device mula sa sinumang malapit dahil binlock ko ang kanyang numero. At hindi niya inaasahan iyon. Hindi inaasahan na tutugon ako, lalo na ang pagtugon ng may agarang at pinal na pagtanggi. Inaasahan niyang magkakawatak-watak ako. Natatawagan ko siyang umiiyak, nagmamakaawa para sa isang paliwanag, para sa isa pang pagkakataon, para sa anumang bagay na magpapabawas sa sakit na ito. Inaasahan niyang kakailanganin ko ng closure, na kailangan ko siyang magpaliwanag sa sarili, na kailangan ko ng isang uri ng emosyonal na pagproseso na mangangailangan ng kanyang partisipasyon. Sa halip, binigyan ko siya ng isang salita, at pagkatapos ay binura siya ng tuluyan. Patuloy na dumarating ang mga tawag. Tinanggihan ko ang bawat isa,
Gumawa ng pangalawang tasa ng kape, umupo sa aking kulay abong sectional na sopa. Ang pinag-isipan ko ng husto sa pagpili, ang halos hindi tiningnan ni Marco bago sabihin kung ano sa tingin mo ang pinakamaganda at naramdaman ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Kapayapaan. Hindi kaligayahan, hindi gaanong kaluwagan. Kapayapaan. Ang patuloy na pagkabalisa na dala-dala ko, ang paglalakad sa mga bubog. Ang araw-araw na mental gymnastics ng pag-iisip kung ano ang mali at paano ito ayusin. Lahat ng iyon ay nawala na lang. Ginawa niya ang kanyang desisyon. Tinanggap ko ito agad. Tapos na kami. Nag-buzz ang aking telepono sa isa pang text mula sa isa pang unknown number. Hindi mo pwedeng basta na lang akong balewalain. Kailangan nating pag-usapan. Tutulad ng mga matatanda. Ang childish nito. Halos matawa ako. Iniwan niya ako sa pamamagitan ng text sa umaga ng aking kaarawan. At ako ang nagiging childish sa hindi pag-engage sa kanyang panic. Binlock ko rin ang numerong iyon. Bandang 7:30, tumawag si Maya. Ang kanyang pangalan sa aking screen ay parang isang lifeline. Happy birthday, beautiful. Ang kanyang boses ay masayahin. Walang kamalay-malay sa kung ano ang nangyari. Handa ka na ba para sa brunch? Iniisip ko mimosas at nagbago ang plano. Naghiwalay na kami ni Marco. Katahimikan. Pagkatapos, anong nangyari? Mga isang oras na ang nakalipas, nagpadala siya ng breakup text sa birthday ko. Narinig ko ang kanyang matalas na paghinga. Yung gagong yon. Okay ka lang ba? Gusto mo bang pumunta ako dyan? Pwede akong pumunta dyan sa loob ng 20 minuto. Okay lang ako. At totoo. Actually, tingin ko mas okay pa ako sa okay. Pwede pa ba tayong mag-brunch? Ayokong umupo dito mag-isa. Oo naman. Susunduin kita sa loob ng isang oras. At Clara. Ang kanyang boses ay matapang, protektibo. Magdadala ako ng mimosas, yung matapang. Pagkatapos naming ibaba ang telepono, umupo ako doon sandali. Hawak ang aking telepono. Tinitingnan ang kondo na halos hindi ko kayang bayaran ng mag-isa. Ang kondo na kinumbinsi ni Marco na rentahan. Ang santuwaryo na itinayo ko, naniniwalang magkasama naming ibabahagi. Sa akin na lang ngayon. Ang pag-iisip na iyon ay dapat nakakatakot. Sa halip, parang kalayaan. Inubos ko ang aking kape, bumangon, naglakad papunta sa banyo, nagsimulang maghanda para sa brunch kasama ang aking matalik na kaibigan para sa unang araw ng aking 30 taon para sa kung anuman ang susunod. Sinubukan ni Marco na sirain ang aking kaarawan, ang aking kinabukasan, ang aking maingat na binuong mga plano. Ngunit nakatayo doon sa harap ng salamin ng aking banyo, hawak ang maskara, napagtanto ko ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang isang salitang iyon, okay, ay hindi pagtanggap ng pagkatalo. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Hindi na makikita ni Marco ang deklarasyong iyon. Nagbihis ako para sa trabaho na may parehong metodikong katumpakan na inilalapat ko sa lahat ng bagay sa aking buhay. Navy blazer, puting blouse, ang paborito kong takong, ang mga nagpaparamdam sa akin na makapangyarihan kahit sa mga masasamang araw. Maingat kong inayos ang aking makeup, naglaan ng dagdag na oras sa concealer para itago ang bahagyang pamamaga sa paligid ng aking mga mata. Hindi mula sa pag-iyak, dahil lang sa hindi magandang pagtulog. Sa oras na lumabas ako ng aking kondo ng 1 to 15, eksakto ang hitsura ko tulad ng dati, propesyonal, maayos, ganap na okay. Ang opisina ay ang karaniwang kaguluhan ng Martes. Dumating ako sa 10 bagong email, 3 mensahe sa Slack tungkol sa isang kagyat na issue sa proyekto, at isang paalala sa kalendaryo na ang aming morning stand-up ay magsisimula sa loob ng 10 minuto. Sumabak ako sa lahat, nagpapasalamat sa distraksyon. Morning Clara, bati ng katrabaho kong si Kevin habang naglalakad ako sa kanyang desk. Happy birthday. Thanks Kevin. Ngumiti ako, nagpatuloy sa paglalakad. Ang stand-up meeting ay sa aming pangunahing conference room. 12 tao na nakapaligid sa mesa, bukas ang mga laptop. Nakakalat ang mga tasa ng kape. Ang aming team lead ay umikot sa bilog
na humihingi ng mga update. Nang ako na, ibinigay ko ang aking status report ng malinaw at maikli. 3 proyekto on track, isang potensyal na panganib na aming binabantayan. Walang blockers, profesional, kalmado, normal. At happy birthday, Clara. Dagdag ng aking team lead sa dulo. Malaking bagay ang 30. Salamat. Isa pang ngiti. Ito ay mas natural. Gumagaling na ako sa pagtatanghal na ito. Pagsapit ng 10, dumaan ang boss ko sa aking desk. Si Miss Reyes ay nasa kalagitnaan ng 40s, matalino, direkta, ang uri ng manager na talagang nagmamalasakit sa kanyang team higit pa sa kanilang output. Happy birthday, sabi niya. Iniaabot sa akin ang isang gift card. Alam kong palagi kang nag-aayos sa kondo mo. Naisip ko, baka makatulong ito. Crate Barrel, 3,000. Mas mapagbigay kaysa sa karaniwang gift card sa kaarawan na ibinibigay ng karamihan sa mga manager. Miss Reyes, napakabuti ninyo. Salamat po. May gagawin ka bang espesyal ngayong gabi? Malaking selebrasyon? Sa isang saglit, naisip kong sabihin sa kanya. Basta na lang sabihin na iniwan ako ng nobyo ko sa pamamagitan ng text ngayong umaga at wala akong anumang plano maliban sa marahil ay uminom ng alak mag-isa sa aking kondo habang inaalam kung paano kanselahin ang isang kasal. Sa halip, sinabi ko, hapunan lang kasama ang ilang kaibigan. Walang masyadong malaki. Well, enjoy. At seryoso, umuwi ka na kung gusto mo. Birthday mo, okay lang po ako. Actually, magandang distraksyon ang trabaho ngayon. Tiningnan niya ako. Ang uri ng tingin na nagsasabing alam niyang may mali, ngunit hindi siya mamimilit. Pero kung kailangan mo ng anuman, bukas ang pinto ko. Ang tanghalian ang pinakamahirap na bahagi. Ang aming office manager, si Kelly, ay nagdala ng mga cupcake. Ginawa niyang isang malaking bagay. Inayos ang mga ito sa break room na may maliliit na dekorasyon sa kaarawan at isang card na pinirmahan ng lahat. Pagsapit ng 12:15, may sumigaw, birthday celebration sa break room. Halika't kantahan si Clara. Pumasok ako para makita ang halos 20 katrabaho na nakapaligid sa mga cupcake. Si Kelly ay may hawak na lighter, handang sindihan ang isang kandila na inilagay niya sa isa sa mga ito. Kumanta sila. Nakatayo ako doon na nakangiti. Pakiramdam ko'y ganap na hiwalay sa aking katawan na para bang pinapanood ko itong mangyari sa iba. Nang matapos sila, pumalakpak ang lahat. Hinipan ko ang kandila. Make a wish, may sumigaw. Sana makuha ni Marco kung ano ang nararapat sa kanya. Naisip ko. Ngunit ngumiti lang ako at sinabi, ginawa ko na. Niyakap ako ng mga tao. Sinabing i-enjoy ko ang aking 30s. Nagtanong tungkol sa kasal. Ilang buwan na lang, di ba? Siguradong excited ka na. Umiwas ako. Nagbago ng paksa. Nalampasan ang buong awkward na pagtatanghal nang hindi nasisira. Ang aking assistant, si Ana, ay nanatili pagkatapos bumalik ang lahat sa kanilang mga desk. Mas bata siya sa akin. Nasa kalagitnaan ng 20s. Matalino, mapagmasid. Okay ka lang? Tanong niya ng mahina. Oo. Bakit? Hindi ko alam. Parang nandito ka pero wala ka talaga. Pagod lang. Nakakapagod ang pagpaplano ng kasal. Ang pagsisinungaling ay madali na ngayon. Well, kung kailangan mo ng anuman. Okay lang talaga ako. Pero salamat, Ana. Hindi siya mukhang kumbinsido. Ngunit hindi siya namilit. Nalampasan ko ang natitirang bahagi ng araw. Sumagot ng mga email. Dumalo sa mga meeting. Nakilahok sa mga talakayan tungkol sa mga timeline ng proyektong at paglalaan ng mga mapagkukunan. Ginawa ko ang aking trabaho na parang hindi sumabog ang aking buong mundo. Pagsapit ng 5:05, isinara ko ang aking laptop, kinuha ang aking pitaka at naglakad papunta sa aking sasakyan. Tanging noong mag-isa na ako, nakaupo sa parking garage na sarado ang pinto at umaandar ang makina. Hinayaan ko ang sarili kong huminga. Sinundo ako ni Maya ng 9 a.m. Tinext ko sa kanya ang aking address kagabi, kahit alam na niya ito. Ilang beses na siyang nakapunta sa aking kondo. Dumating siya na may dalang travel cup ng mimosas at isang matapang na ekspresyon
na nagsasabing handa siyang gumawa ng karahasan para sa akin kung kinakailangan. "Kumusta ka talaga?" tanong niya sa sandaling makapasok ako sa kanyang kotse. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pakiramdam ko dapat mas wasak ako kaysa sa nararamdaman ko. Walang dapat sa sitwasyong ito. Kung ano ang nararamdaman mo, yon ang nararamdaman mo. Nagmaneho kami papunta sa kapihan ni Rosa, isa sa aming mga paboritong lugar para sa brunch. Nakakuha ng mesa sa tabi ng bintana, umorder ng Italian omelets at bottomless mimosas, at umupo doon sa loob ng 2 oras habang kinukwento ko sa kanya ang lahat. Ang 8 buwan ng distansya, ang venue walkthrough kung saan hindi man lang mag-abalang tumingin si Marco mula sa kanyang telepono, ang mga misteryosong komento, 1 linggo bago ang aking kaarawan, ang mismong text, 34 na salita ng 1:03 ng umaga. Nakinig si Maya nang hindi pumuputol. Ang kanyang panga ay mas tumitigas sa bawat detalye. Pinlano niya to. Sa wakas ay sinabi niya. Hindi ito isang biglaang desisyon na ginawa sa isang sandali ng panik. Ilang buwan na siyang gumagawa ng exit strategy. Malamang, mayroon na siyang iba. Siguro, kumuha ako ng mahabang higop ng aking mimosa. Sa totoo lang, wala na akong pakialam. Kung ganyan siya kaduwag, kung kaya niyang gawin ito, nakaiwas ako sa bala. Itinaas ni Maya ang kanyang baso para sa pag-iwas sa bala at pag-unlad ng walang pabigat. Nag-cheers kami. Sa unang pagkakataon mula nang buksan ko ang text na iyon, may naramdaman akong iba pa sa manhid na pagkagulat o malamig na kalinawan. Halos malaya ang pakiramdam ko. "Alam mo ba kung ano ang pinakamasama?" sabi ko. Hindi ako nasasaktan sa pagkawala niya. Galit ako sa nasayang na oras. 4 na taon ng buhay ko na ininvest sa isang taong tila nagkukunwari lang. Siya ang nagsayang ng oras niya, sabi ni Maya ng matapang. Mayroon siyang isang bagay na totoo sa isang taong kamangha-mangha at itinapon niya ito dahil isa siyang duwag na hindi kayang harapin ang commitment. Kasalanan niya yon, hindi sayo. Nanatili kami sa kapihan ni Rosa hanggang sa tiningnan na kami ng mga staff na para bang kailangan na nila ang mesa. Pagkatapos ay bumalik kami sa aking kondo at tinulungan ako ni Maya na simulan ang proseso ng pagbura kay Marco sa aking espasyo. Sabado ng umaga, 2 araw, nagising ako sa aking telepono na patuloy na nagba-vibrate sa nightstand. 1 to 3 missed calls, 47 text messages, lahat mula sa mga numerong hindi ko kilala. Tiningnan ko ang isang voicemail ng random. Ang boses ni Marco, nanginginig, halos hindi makilala. "Clara, please sagutin mo. Nagkamali ako ng malaki. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ko. Pwede ba tayong mag-usap? Please." Nagmamakaawa ako. 5 minuto lang. Please. Binura ko ito. Hindi na nag-abala pang pakinggan ng iba. Nag-scroll sa ilang text message. Lahat ay mga variation ng parehong desperadong tema. Sobrang laki ng pagkakamali ko. Kailangan nating pag-usapan to. Hindi mo pwedeng basta na lang akong balewalain. Ang childish nito. "Clara, maging matanda ka." Halos natawa ako sa huli. Iniwan niya ako sa pamamagitan ng text sa umaga ng aking kaarawan, ngunit ako ang nagiging childish sa hindi pag-engage sa kanyang panic. Binlock ko ang bawat bagong numero habang lumilitaw sila. Pagkatapos ay bumangon ako, nagtimpla ng kape, at nagpasya kung ano ang gagawin ko sa aking Sabado. Babawiin ko ang aking espasyo. Una, tinanggal ko ang bawat larawan namin. Mas marami pa pala kaysa sa inaakala ko. Mga naka-frame na larawan sa bookshelf, mga magnet sa ref, ang canvas print sa itaas ng sopa na ipinagawa ko mula sa aming proposal sa El Nido. Tinanggal ko silang lahat, inalis ang mga larawan, at inilagay ang mga walang laman na frame sa isang kahon. Pagkatapos ay nilibot ko ang kondo, kinokolekta ang lahat ng ibinigay ni Marco sa akin. Mga regalo sa kaarawan, mga regalo sa Pasko, ang weighted blanket na binili niya nang banggitin kong nahihirapan akong matulog, ang coffee table book tungkol sa arkitektura na hindi ko pa nababasa. Lahat ay napunta sa mga kahon. Inayos ko ang mga muebles, inilipat ang sopa sa ibang pader, ang bookshelf sa kung saan dati ang sopa,
Ang accent chair na inangkin ni Marco bilang kanyang pwesto ay napunta sa guest room. Pagsapit ng tanghali, ibang-iba na ang hitsura ng lugar. Iba na rin ang pakiramdam. Sa wakas, akin na talaga. Dumating si Maya bandang 1 na may dalang alak at mga gamit sa pagpipinta. Nagdala ako ng emerald green, anunsyo niya, itinaas ang 1 galon ng pintura para sa iyong bedroom accent wall. Yung sinabi ni Marco na masyadong bold. Mahigit 1 taon ko nang gustong pinturahan ang pader na iyon. Ipinilit ni Marco na panatilihin namin itong boring na beige na kasama ng lugar. Neutral yan, sabi niya. Ayaw nating ma-alienate ang mga potensyal na bibili kapag sa huli ay ibinenta natin to. Maliban na ito ay aking kondo, hindi amin. At maari ko itong pinturahan ng kahit anong kulay na gusto ko. Bagong panahon, bagong enerhiya, deklara ni Maya, hawak ang roller. Ginugol namin ang hapon sa pagpipinta. Kinwento sa akin ni Maya ang tungkol sa kanyang bagong girlfriend, si Kelly, na halos 1 buwan na niyang nakikita. Kinwento ko sa kanya ang tungkol sa proyekto mula sa impyerno sa trabaho. Nagtsismisan kami tungkol sa mga kaibigan namin. Uminom ng alak, tumawa. Sa paglubog ng araw, ang accent wall na iyon ay isang napakagandang, matapang na emerald green. Ang uri ng kulay na gumagawa ng isang pahayag. Ang uri ng kulay na nagsasabing ang espasyong ito ay pag-aari ng isang taong alam kung ano ang gusto niya. Linggo ng umaga, 2 araw, nagising ako na talagang maganda ang pakiramdam sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Pagkatapos ay tumunog ang aking doorbell ng 9 a.m. Tumingin ako sa peephole. Si Marco ay nakatayo sa hallway na mukhang hindi nakatulog sa loob ng 3 araw. Ang kanyang buhok ay malangis at hindi nahugasan. Ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga. Suot niya ang parehong button-down na nakita ko sa kanyang LinkedIn profile picture mula Biyernes, gusot na ngayon na parabang natulog siya dito. May hawak siyang isang bouquet ng carnation. Malungkot, nalalantang carnation mula sa grocery store na nagsisimula ng mangitim sa mga gilid. Hindi ko binuksan ang pinto. Kumatok siya. Clara, alam kong nandyan ka. Nasa parking lot ang kotse mo. Please, pwede ba tayong mag-usap? 5 minuto lang. Yun lang ang hinihiling ko. Tahimik akong nakatayo sa likod ng pinto. Pinapanood siya sa peephole. Nagkamali ako, okay? Ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Nagpanik ako tungkol sa kasal at sa halip na kausapin ka tungkol dito, ako. Sinira ko ang lahat, pero mahal kita. Kaya nating ayusin to, please. Ngumiyaw si Muning mula sa likuran ko. Napatingala ang ulo ni Marco sa tunog. Naririnig ko si Muning. Halika na, Clara. Huwag mo akong pagmakaawain sa isang pinto. Hindi ako gumalaw. Hindi gumawa ng anumang ingay. Kumatok siya ulit. Tinawag ang pangalan ko. Nabasag ang kanyang boses. Please? Sorry. Sobrang sorry. Buksan mo lang ang pinto. Naghihintay siya ng 10 minuto, 15, kumakatok paminsan-minsan, tinatawag ang pangalan ko. Ang kanyang boses ay nagiging mas desperado, mas wasak. Sa wakas, dumulas siya laban sa frame ng pinto at umupo na lang doon, ulo sa kanyang mga kamay, nanginginig ang mga balikat. Pinanood ko siyang masira sa peephole sa loob ng 20 minuto, pinanood siyang umiyak, pinanood siyang masira, at wala akong naramdaman. Sa huli, tumayo siya, iniwan ang mga carnation sa aking doormat, umalis, hinintay ko hanggang sa marinig ko ang pagsara ng mga pinto ng elevator. Pagkatapos, binuksan ko ang aking pinto, kinuha ang malungkot at nalalantang mga bulaklak at direktang naglakad papunta sa trash chute sa dulo ng hallway. Inihulog ang mga ito, pinakinggan silang bumagsak sa 6 na palapag pababa sa basurahan. Bumalik sa aking kondo, isinara ang pinto, nilock ito gamit ang mga bagong lock na ipinakabit ko kahapon. Nagtimpla ng kape, umupo sa aking sopa, tiningnan ang aking magandang emerald green na accent wall. Ang katahimikan na iyon, ang pagpiling huwag buksan ang pinto, huwag makipag-ugnayan, huwag ibigay sa kanya ang komprontasyon o closure. Na malinaw na kailangan niya iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang masasabi ko. At si Marco?
Tila hindi kayang harapin ang katahimikan. Dumating ang Lunes ng umaga na may maling pangako ng normalidad. Pumasok ako sa trabaho sa karaniwang oras, umupo sa aking desk kasama ang aking kape. Binuksan ang aking laptop para tingnan ang mga email. Lumitaw si Ana sa pintuan ng aking opisina bago pa man ako makatapos sa aking inbox. Mukha siyang hindi komportable, mas hindi komportable kaysa sa dati. May isang Marco na nandito para makita ka. Tumaas ang kanyang boses sa dulo. Ginagawa itong isang tanong, kahit na hindi dapat. Wala siyang appointment, pero pinipilit niyang urgent. Sabi niya, personal. Bumagsak ang aking sikmura, ngunit nanatiling ganap na matatag ang aking boses nang sabihin mo sa kanya na hindi ako available. Kung susubukan niyang bumalik, tawagin ang security ng building. Tumindig ang mga kilay ni Ana. Nakilala niya si Marco sa Christmas party ng kumpanya noong nakaraang taon. Nakausap niya siya tungkol sa kanyang trabaho sa pharmaceutical sales. Alam niyang nobyo ko siya. Sige po, mahina niyang sabi at umalis. Sinubukan kong mag-focus sa aking mga email. Binasa ang parehong pangungusap ng 3 beses nang hindi ito naiintindihan. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Idinikit ko sila sa aking desk. 10 minuto mamaya, bumalik si Ana. Mas mababa na ang kanyang boses ngayon, kagyat. Ayaw niyang umalis sa lobby. Nag-iingay na siya sa receptionist. Sinabihan siya ni Jen na umalis at sinabi niyang hindi siya aalis hanggang hindi kanya nakakausap. Dapat ko na bang tawagan ang security? Oo, please. Nawala siya ulit. Tumayo ako. Naglakad papunta sa bintana ng aking opisina. Nasa 2 palapag ako. Natanaw ang pangunahing pasukan. Mula dito, malinaw kong nakikita ang pasukan ng lobby. Sa loob ng 2 minuto, 2 security guard na nakasuot ng kanilang navy uniform ang lumitaw. Ang isa ay nagsasalita sa kanyang radyo. Ang isa ay papalapit sa isang taong hindi ko pa masyadong makita. Pagkatapos ay nakita ko si Marco at halos hindi ko siya nakilala. Mas malala pa ang hitsura niya kaysa noong linggo ng umaga sa pinto ko. Buhok na hindi pa nahuhugasan, parehong gusot na button down. Kumakaway siya ng malakas sa mga security guard. Ang kanyang boses ay naririnig kahit sa mga saradong bintana. Hindi ko marinig ang mga salita, ngunit naririnig ko ang tono. Desperado, galit, wala sa sarili. Humihinto ang mga tao para manood. Mga kasamahan na dumarating para sa trabaho. Humihinto kasama ang kanilang mga tasa ng kape at mga briefcase para panoorin ang eksenang nagaganap sa lobby. Ang rush hour. Marahil 30 o 4 na tao ang nakasaksi kay Marco na inilalabas ng security sa aking lugar ng trabaho. Kinuha ng isang guard ang braso ni Marco. Pumiglas si Marco, may sinabing matalas. Lumapit ang isa pang guard at sa pagitan nilang dalawa, nagawa nilang gabayan siya ng pilit papunta sa labas. Nag-buzz ang aking telepono. Text mula kay Kevin na nakaupo 2 desk ang layo. Fiancé mo ba? Yung pinalabas ng security? Ang balita ay kakalat sa buong opisina sa loob ng 1 oras, marahil mas maaga pa. Tinawid ni Marco ang lahat ng propesyonal na hangganan. Nagpakita siya sa aking lugar ng trabaho, gumawa ng eksena, pinalabas ng security. Lahat dahil ang pagbabaliwala sa kanya ay masyadong epektibo. Pinanood ko ang kanyang kotse na humarurot palabas ng parking lot, bahagyang umingit ang mga gulong sa semento. Pagkatapos ay bumalik ako sa aking desk at sumagot sa text ni Kevin. Ex-fiancé. At oo. Noong gabing iyon, dumating si Maya sa aking pinto nang hindi nag-aanunsyo na may dalang Chinese takeout at balita. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Dumaan sa akin, papasok sa kondo na may mga bag ng pagkain. May impormasyon ako. Inayos niya ang lahat sa aking coffee table. Lumien, orange chicken, lumpia, 2 tinidor. Umupo kami sa aking sopa. Agad na umupo si Muning sa kandungan ni Maya. Nasisiraan na ng bait si Marco, sabi ni Maya nang walang paligoy. Tinatawagan niya ang lahat ng kakilala natin. Nag-text sa akin si Ashley Thompson. 1 oras na ang nakalipas. Nagpakita siya sa bahay niya kagabi. Si Ashley ay isa sa aming mga kaibigan mula kolehiyo. Imbitado siya sa kasal.
Marahil ay natanggap na niya ang aking abiso sa pagkansela. Anong gusto niya? Impormasyon tungkol sa'yo. Kung kumusta ka, kung may nakikita kang iba, kung sa tingin niya ay babalikan mo pa siya. Huminto si Maya. Sinabihan siya ni Ashley na umalis. Pero bago siya umalis, sinabi niya ang lahat. Lahat? May iba siyang babae, Clara. Ang pangalan niya ay Trisha, bagong sales associate sa kumpanya niya, 23 taong gulang. Alam ko sa isang antas, hinihinala ko na sa loob ng maraming buwan, ngunit ang marinig itong kumpirmado ay parang validation at pagkakanulo sa parehong oras. Kailan nagsimula? Sabi ni Ashley. Mga 8 buwan na ang nakalipas. Eksakto kung kailan siya nagsimulang maging iba. 8 buwan. Sa buong panahon na nagpaplano ako ng aming kasal, binabago ang mga seating chart, pumipili ng kulay ng napkin, nakikipagtalik siya sa isang babaeng halos hindi pa nakakatapos ng kolehiyo. Heto ang pinakamagandang bahagi, patuloy ni Maya, at ang kanyang ekspresyon ay halos masaya. Natapos din yon isang araw, matapos niyang ipadala sa'yo ang text na iyon. Hindi interesado si Trisha sa anumang seryoso. Gusto lang niyang magsaya. Nang sabihin ni Marco sa kanya na tinapos na niya ang kanyang engagement para sa kanya, na handa na siyang mag-commit, nag-freak out siya. Sinabi sa kanya na hindi siya pumayag sa anumang ganoon. Tinapos agad ang lahat. Isang tawa ang lumabas. Matalas at mapait, ngunit totoo. Kaya sinira niya ang isang 4 taong relasyon at isang kasal para sa isang 23 taong gulang na iniwan siya kinabukasan. Halos tula. Sabi ni Ashley, sobrang wasak niya. Paulit-ulit na sinasabing ikaw ang pinakamagandang bagay sa buhay niya at sinira niya ito para sa wala. Nawala ka niya at si Trisha sa loob ng 24 na oras at ngayon ay nagkakagulo na siya. Mabuti. Kumuha ako ng isang kagat ng lumien. Dapat siyang mabuhay na daladala yon. Itinaas ni Maya ang kanyang beer para sa mga malaking pagkakamali at pagharap sa mga kahihinatnan. Nag-cheers kami. Ang sumunod na 2 linggo ay naging isang pagkubkob na hindi ko hiniling, ngunit hinarap ko ng may parehong metodikong katumpakan na inilalapat ko sa mga proyekto sa trabaho. Mga bulaklak ang dumarating sa aking opisina araw-araw. Lunes, rosas. Martes, lilies. Miyerkules, isang napakalaking mixed arrangement na tinanggap ng receptionist na may paumanhing ekspresyon. Ano ang gagawin ko sa mga ito? Tanong niya. I-donate mo sa ospital sa kabilang kalye, sabi ko. Bawat arrangement na darating, huwag mo nang dalhin dito. Sige. Pagsapit ng Biyernes, kumakaway na lang sa akin ang receptionist kapag may mga delivery na dumarating, inaabot na ang kanyang telepono para tawagan ang ospital. Mas malala pa ang mga voicemail. Iniwan ni Marco ang mga ito mula sa iba't ibang numero matapos kong i-block ang bawat isa. Pakikinggan ko ang 30 segundo ng bawat isa bago burahin. Sapat lang para malaman ang kanyang mental state. Hindi sapat para talagang ma-absorb ang mga salita. Nagsimula silang humihingi ng tawad. Alam kong hindi ko deserve ang oras mo, pero please pakinggan mo lang ako. Nagkamali ako ng malaki. At nagmamakaawa ako para sa isang pagkakataong magpaliwanag. Sa pagtatapos ng unang linggo, naging mapait sila. Ang sama mo, Clara. 4 na taon tayong magkasama. Karapat-dapat yan sa isang pag-uusap man lang. Hindi mo pwedeng basta na lang burahin ang isang tao sa buhay mo. Actually, kaya ko. At ginagawa ko. Isang 5 pahinang sulat kamay ang lumitaw sa ilalim ng aking pinto isang gabi. Nakikita ko ang unang linya sa sobre. Asyo, aking pinakamamahal na Clara, alam kong hindi ko deserve ang iyong kapatawaran pero itinapon ko ito nang hindi binubuksan. Ano man ang isinulat niya, anumang paliwanag o pagbibigay katwiran na ginawa niya, hindi ko kailangang marinig. Ang aming mga kaibigan ay nagsimulang makipag-ugnayan. Mga tentatibong text na nagtatanong kung okay ako, kung nakipag-ugnayan sa akin si Marco, kung gusto kong pag-usapan ang nangyari. Karamihan sa kanila ay tunay na nag-aalala. Ang ilan ay malinaw na naghahanap ng tsismis. Pagkatapos ay tumawag ang kanyang ina. Hindi ko nakilala ang numero mula sa probinsya. Kaya sinagot ko, Clara, si Tita Elena to. Ang kanyang boses ay malamig, formal,
Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo ni Marco, pero sobrang gulo niya. Sabi niya, ayaw mo siyang kausapin. Parang hindi kinakailangang mapaghigantiyan. May pumitik sa akin. Iniwan ako ng anak ninyo sa pamamagitan ng text message sa umaga ng aking kaarawan pagkatapos ng maraming buwan na panloloko sa akin sa isang katrabaho. Pagkatapos ay nagpakita siya sa aking lugar ng trabaho at pinalabas ng security. Kung magulo siya, dahil yon sa mga desisyon na ginawa niya. Hindi dahil sa akin. Ibinaba ko ang telepono bago siya makasagot. Binago ko ang aking buong routine para maiwasan na aksidenteng makita si Marco, ibang coffee shop. Lumipat mula sa dati naming paborito, papunta sa isa pang lugar. Kahit na mas malayo sa aking kondo, ibang grocery store. Nagsimulang pumunta sa Whole Foods sa halip na sa SM na lagi kong ginagamit. Ibang yoga studio, ibang ruta, papunta sa trabaho. Hindi dahil takot akong makita siya, kundi dahil ayaw kong bigyan siya ng kahit na aksidenteng access sa aking buhay. Ang pagkansela sa kasal ay naging napakadali. Si Michelle, ang venue coordinator sa Villa Amanda, ay nakiramay nang tumawag ako. Kailangan kong kanselahin? Simpleng sabi ko. Oh, Hija, I'm so sorry. Pwede ko bang tanungin kung ano ang nangyari? Iniwan niya ako sa pamamagitan ng text sa birthday ko. Diyos ko, isang mahabang paghinto. Makinig ka. Opisyal, dapat kong sabihin sa'yo na non-refundable ang deposito, pero sa pagitan nating dalawa, ipoproseso ko ito bilang isang venue-initiated cancellation dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Makukuha mo, pabalik ang pera mo. Salamat. Napakabuti ninyo. Mas mabuti na ngayon kaysa pagkatapos ng kasal. Maniwala ka sa akin. Nakakita na ako ng mga mag-asawa na itinuloy ito at pinagsisihan sa loob ng maraming dekada. Karamihan sa mga vendor ay maunawain din. Agad na ibinalik ng florist ang aking deposito. Ganoon din ang photographer. Ang DJ ay itinago ang kanyang deposito, ngunit nagpadala ng isang mensahe na nagsasabing sana ay gamitin ko ang kanyang mga serbisyo para sa isang mas magandang selebrasyon balang araw. Ibinenta ko ang aking Vera Wang na damit sa isang online resale site sa loob ng 3 araw. Isang babae mula sa Cebu ang bumili nito sa 80% ng aking binayaran. Nagpadala siya sa akin ng isang mensahe, kasama ang kanyang bayad. I'm so sorry sa nangyari. Sana mahanap mo ang kaligayahan. Ang kanyang kabaitan mula sa isang ganap na estranghero ay halos mas nakasakit kaysa sa anumang ginawa ni Marco. Nagpadala ako ng mga abiso sa pagkansela sa lahat ng 150 na bisita. Simple lang. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, ang kasal sa Oktubre ay kinansela na. Salamat sa inyong pag-unawa. Tumawag ang nanay ko sa loob ng 1 oras pagkatapos matanggap ang sa kanya. Anong nangyari? Tanong niya. Hindi. Okay ka lang ba? Hindi. I'm sorry. Agad na pag-aalala kung paano ito makakaapekto sa kanya. Naghiwalay na kami ni Marco. Pero bakit? Anong ginawa mo? Wala akong ginawa, ma. Siya ang tumapos. Well, dapat may dahilan. Hindi basta-basta tinatapos ng mga lalaki ang engagement ng walang dahilan. Pinipilit mo ba siya? Masyado kang demanding tungkol sa kasal? Napapikit ako. Ibaba ko na po to. Clara, teka, nabili ko na ang damit ko. At sinabi ko na sa lahat sa book club ko ang tungkol sa kasal. Alam mo ba kung gaano ito nakakahiya? Paalam, ma. Ibinaba ko, binlock din ang kanyang numero, pansamantala. Tapos na akong pamahalaan ang pagkadismaya ng ibang tao tungkol sa sarili kong heartbreak. Tapos na magpaliwanag, tapos na magbigay katwiran, tapos na maging anumang bagay maliban sa eksakto kung ano ang kailangan kong maging sa sandaling ito. Isang taong nagsabing, okay, at sinadya ito. Sinubukan ni Marco na sirain ako sa kanyang kaduwagan. Sa halip, sinira niya ang kanyang sarili at nagsisimula pa lang ako. Nagsimula pala ay mas madali kaysa sa inaasahan ko. 6 na linggo matapos ang birthday text, lumabas ako sa aking unang date mula kay Marco. Hindi dahil naghahanap ako ng relasyon,
kundi dahil mas masama ang pakiramdam na manatiling nakatigil kaysa sa pagkuha ng isang maliit na panganib. Ang pangalan niya ay Leo. Nakilala ko siya 3 linggo na ang nakalipas sa isang tech conference sa Makati. Isa sa mga event sa industriya na may mga panel discussion at networking mixer na karaniwang nakakapagod para sa akin. Nilapitan niya ako sa isang break sa pagitan ng mga sesyon. Nagtanong ng mga makabuluhang tanong tungkol sa aking diskarte sa project management. Talagang nakinig sa aking mga sagot, sa halip na maghintay lang sa kanyang pagkakataong magsalita. Nagpalitan kami ng numero. Nag-text ng kaswal sa mga sumunod na linggo. Walang mabigat, madaling pag-uusap lang tungkol sa trabaho. Sa Maynila, sa nakakabaliw na init na nararanasan namin. Nangyayain niya akong uminom sa Tago Bar. Halos tumanggi ako. Masyadong maaga, hindi pa handa, naghihilom pa. Ngunit may isang bagay na nagtulak sa aking sabihin ang oo. Nagkita kami isang Huwebes ng gabi na una akong dumating. Umorder ng gin and tonic sa bar. Sinubukang huwag kabahan, inuman lang ito. Mababang pressure. Kung pangit, maaari akong umalis pagkatapos ng isang inumin. Dumating si Leo ng eksakto sa oras na pinahalagahan ko. Matangkad siya, marahil ay 6 foot, may maitim na kulot na buhok at salamin na sa paanuman ay nagpapakita sa kanya na madaling lapitan sa halip na nerdy. Ngumiti siya nang makita niya ako. Totoo at mainit. Clara, salamat sa pagpunta. Siyempre, salamat sa pagsuggest ng lugar na ito. Matagal ko nang gustong subukan. Umupo kami sa mga upuan sa bar, umorder ng pangalawang round ng inumin at nag-usap lang. Kinwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang trabaho na gumagawa ng security software para sa isang startup na mas maliit pa sa akin. Tungkol sa kanyang pangit na banda sa kolehiyo na tumutugtog ng mga cover ng Eraserheads sa mga party na walang gustong pumunta. Tungkol sa kanyang pagtatangkang matuto ng pottery sa isang community center na nagresulta sa isang tabinging mangkok na hanggang ngayon ay nakadisplay pa rin sa bahay ng kanyang ina. Sinasabi niya sa lahat na ako ang gumawa, sabi niya. Tumatawa, na para bang isang mahalagang artifact ito sa halip na patunay na wala akong anumang artistikong kakayahan. Tumawa ako, talagang tumawa. Ang uri na nagmumula sa tunay na kasiyahan, sa halip na pagiging magalang, masarap sa pakiramdam. Halos banyaga pagkatapos ng maraming buwan, ng pilit ng ngiti at maingat na composure. Ikaw naman? Tanong niya, may mga nakatagong talento o kamangha-manghang kabiguan ka bang handang ibahagi? Kinwento ko sa kanya ang tungkol sa aking trabaho, tungkol sa mga mapaghamong proyekto na aking pinamamahalaan, tungkol sa aking boss na mahigpit ngunit patas. Hindi ko binanggit si Marco, hindi binanggit ang kinanselang kasal o ang birthday text o anumang bagay. Ang date na ito ay umiiral sa isang espasyo na hiwalay sa lahat ng sakit na iyon at gusto kong panatilihin itong ganoon. Nagtanong si Leo ng mga follow-up na tanong tungkol sa mga bagay na binanggit ko. Naalala ang mga detalye mula sa aming mga naunang pag-uusap sa text. Pinanatili ang eye contact na para bang ako lang ang tao sa silid, hindi tulad ng naghahanap siya ng mas mahusay o mas kawili-wiling tao. Normal ang pakiramdam, malusog, tulad ng pag-alala kung ano ang hitsura ng tunay na interes kapag ang isang tao ay talagang naroroon at nakikilahok, hindi lang nagpe-perform ng atensyon, habang mental na pinaplano ang kanilang pag-alis. Nanatili kami sa Tago Bar sa loob ng 3 oras, umorder ng mga pampagana, nagkaroon ng isa pang round ng inumin, pinag-usapan ang lahat at wala. Mga biyahe na gusto naming gawin, mga podcast na kinahuhumalingan namin, ang pinakamasarap na tacos sa Maynila, isang debate na maaaring tumagal ng ilang oras sa lungsod na ito. Nang sa wakas ay umalis kami. Inihatid ako ni Leo sa aking sasakyan. Napakasaya ko, sabi niya. Gusto mo bang gawin ulit to? Oo, sabi ko. Gusto ko. Ngumiti siya. Hindi sinubukang halikan ako, na pinahalagahan ko. Nag-good night lang at naghintay hanggang sa ligtas na akong nasa aking kotse bago maglakad papunta sa kanya. Habang nagmamaneho pa uwi, may naramdaman akong hindi ko naramdaman sa halos 1 taon. Pag-asa.
Napansin agad ni Maya ang pagbabago. Nagkakape kami noong sumunod na linggo ng umaga sa aming karaniwang lugar, ang bago kong regular na pwesto. Kinukwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang girlfriend, si Kelly, tungkol sa isang biyahe na pinaplano nilang pumunta sa La Union nang bigla siyang huminto sa kalagitnaan ng pangungusap at tiningnan lang ako. Ano? Tanong ko. Nag-glow ka. Hindi ah. Oo. Parang tunay na masaya. Hindi kita nakitang ganito sa... Huminto siya. Nagkakalkula. Diyos ko. Baka 1 taon na o higit pa. Inisip ko ito. Lumabas ako sa isang date noong nakaraang linggo. Tumindig ang mga kilay ni Maya. At ngayon mo lang sinasabi? Lahat ng detalye? Agad, kinwento ko sa kanya ang tungkol kay Leo, tungkol sa mga inumin sa Tago Bar, kung gaano kadali ang pag-uusap, kung gaano normal ang lahat. Parang mas magaan ka, sabi ni Maya, nang matapos ako, na para bang wala ka ng mabigat na dinadala. Tama siya, mas magaan ang pakiramdam ko. Ang patuloy na pagbabantay sa mga mood ni Marco, ang paglalakad sa mga bubog sa paligid ng kanyang hindi maipaliwanag na distansya, ang araw-araw na pagkabalisa sa pag-iisip kung ano ang ginawa kong mali para maranasan ang kanyang pag-alis. Lahat ng iyon ay nawala. Hindi ko napagtanto kung gaano karaming enerhiya ang ginugugol ko sa pagsisikap na iligtas ang isang bagay na patay na, sabi ko. Inabot ni Maya ang aking kamay sa mesa at pinisil ito. Hindi ka lang nakakaligtas dito. Talagang umuunlad ka. Iyan ang pinakamagandang paghihiganti. Tama siya. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi komprontasyon o pampublikong paglalantad o pagsisikap na pahirapan si Marco. Ito ay ang pagbuo ng isang buhay na napuno at tunay na. Ang kanyang pagkawala ay naging isang kaluwagan sa halip na isang sugat. Bawat araw nagigising ako nang hindi kinakailangang i-decode ang kanyang mga katahimikan o pamahalaan, ang kanyang mga mood ay parang kalayaan. 3 buwan matapos ang birthday text, nakita ko si Marco sa huling pagkakataon. Ikinakasal ang aming kaibigan na si Sarah, isang taong kilala namin pareho mula kolehiyo. Pinag-isipan kong hindi pumunta. Ayoko ng drama. Ayoko ng awkwardness. Ayokong bigyan si Marco ng anumang pagkakataong lumapit sa akin. Ngunit si Sarah ay kaibigan ko muna, nandoon para sa akin sa breakup, at ayokong hayaan ang pagkakaroon ni Marco na diktahan ang aking mga desisyon. Pumayag si Leo na maging +1 ko. Dumating kami sa reception na medyo huli. Tapos na ang seremonya. Patapos na ang cocktail hour. Nagsisimula ng humanap ng kanilang mga upuan ang mga tao para sa hapunan. Ang venue ay napakaganda. Mga string lights sa lahat ng dako. Isang live band na nagse-set up malapit sa dance floor. Ang perpektong golden hour light na pumapasok sa mga bintana. Pula ang suot ko, matapang, kapansin-pansin. May tiwala sa sarili, isang damit na binili ko para mismo sa kasal na ito. Pagkatapos ng breakup, nang magpasya akong tapos na akong magsuot ng mga kulay na gusto ni Marco. Pumasok kaming magkasama. Ang kamay ni Leo ay nasa ibabang bahagi ng aking likod at sa loob ng 5 minuto nakita ko si Marco. Nakatayo siyang mag-isa malapit sa bar. Walang date, walang grupo ng mga kaibigan sa paligid niya. Nakatayo lang doon, hawak ang isang beer, nakatitig sa kanyang telepono na para bang ito lang ang nag-uugnay sa kanya sa realidad. Mukha siyang kahabag-habag, payat na parang nawalan ng 15 libra. Madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang desperado at pagod na enerhiya ng isang taong hindi nakakatulog ng maayos sa loob ng maraming buwan. Tumingin siya mula sa kanyang telepono at nagtama ang aming mga mata sa kabilang panig ng silid. Sandali. Walang gumalaw sa amin. Nakatitig lang sa isa't isa, ang pagkilala sa pinagsamahang kasaysayan at ang ganap na pagkawasak nito. Pagkatapos ay bumalik si Leo mula sa bar na may dalang aming mga inumin. Isang gin and tonic para sa akin, isang beer para sa kanya. Idinulas niya pabalik ang kanyang kamay sa ibabang bahagi ng aking likod. Yumuko malapit sa aking tainga. Ang ganda ng damit mo, sabi niya. Nabanggit ko na ba? Tumawa ako, ibinaling ang aking buong atensyon sa kanya. 2 beses pa lang. Well, dapat ulitin. Sumulyap ako pabalik sa kung saan nakatayo si Marco. Nandoon pa rin siya. Hindi gumagalaw.
Pinapanood kami. Pinapanood akong tunay na masaya sa iba. Pinapanood ang patunay na ganap na akong nakamove on habang siya ay nakakulong pa rin sa pagkawasak na nilikha niya. Ang kanyang mukha ay gumuho sandali, ngunit nakita ko ito. Pagkatapos ay bumalik ako kay Leo sa aming pag-uusap tungkol sa napakagandang cake na pinili ni Sarah at hindi ko na tiningnan muli si Marco. 20 minuto mamaya, natagpuan ako ni Sarah. Hoy, nakita mo bang umalis si Marco? Basta na lang siyang umalis nang hindi nagpapaalam sa sinuman. Hindi man lang naghapunan. Medyo naiinis ako. Sa totoo lang. Hindi ko napansin, sabi ko, na teknikal na totoo. 4 na buwan matapos ang birthday text, tinawag ako ng boss ko sa kanyang opisina isang Biyernes ng hapon. Isara mo ang pinto, sabi ni Miss Reyes. Bumagsak ang aking sikmura sandali. May nagawa ba akong mali? Ngunit nakangiti siya. Ipopromote ka namin sa Senior Project Manager. 30% na taas sa sahod simula sa susunod na buwan. Pinapanood namin ang iyong performance, ang iyong pamumuno sa mga mahihirap na proyekto, ang iyong kakayahang manatiling kalmado sa ilalim ng pressure. Huminto siya. Anuman ang nangyari sa iyong personal na buhay ngayong tagsibol, hinarap mo ito ng may hindi ka pani-paniwalang biyaya. Iyan mismo ang uri ng taong gusto namin sa mga posisyon sa pamumuno dito. Nagpasalamat ako sa kanya. Nagawang panatilihin ang aking composure hanggang sa makabalik ako sa aking desk. Pagkatapos ay agad na nag-text kay Maya. Na-promote ako. Ang kanyang sagot ay agaran. Hell yes. Celebration drinks ngayong gabi. Ako ang taya. Ginamit ko ang bahagi ng aking unang mas malaking sahod para tapusin ang pagbabago sa kondo. Bumili ng mga matapang na modernong sining mula sa mga lokal na artist sa Maynila. Mga painting na may matingkad na kulay na nagpapasaya sa akin sa pagtingin pa lang. Pinuno ang bawat sulok ng mga halaman hanggang sa magmukhang gubat ang lugar. Pinalitan ang mga boring at praktikal na muebles ni Marco ng mga piraso na talagang mahal ko. Isang velvet armchair na kulay lila. Isang coffee table na gawa sa reclaimed wood. Mga bookshelf na talagang akma sa aking estilo. Nagsimulang pumunta sina Maya at Kelly para sa linggo ng umaga na almusal pagkatapos ng farmer's market. Bibili kami ng mga sariwang ani at bulaklak, magluluto ng mga bonggang brunch, iinom ng mimosas, magtatawanan tungkol sa lahat at wala. Nabanggit ni Leo isang gabi na sinubukan niya ang pottery, isang beses at nabigo ng husto, isang bagay sa kwento. Ang kanyang self-deprecating na humor, ang imahe niya na puno ng luad, ay nagtulak sa aking subukan ito. Nag-sign up ako para sa isang beginner pottery class sa isang studio sa Katipunan. Pumupunta tuwing Martes ng gabi sa loob ng 8 linggo. Ang aking unang mangkok ay tabingi at pangit na may hindi pantay na mga pader at isang base na hindi gaanong nakasentro. Minahal ko ito ng buo dahil ito ay ganap na akin, gawa ng aking sariling hindi perpektong mga kamay na walang opinyon o pag-apruba ng sinuman na kailangan. Walang nagsasabi sa akin na ito ay masyadong bold o hindi praktikal o na dapat kaming pumili ng isang bagay na mas neutral. Dinala ko ang tabinging mangkok na iyon sa bahay at inilagay sa aking kitchen counter kung saan makikita ko ito tuwing umaga kapag nagtitimpla ako ng kape. Nakaupo ito doon na parang isang metapora para sa lahat ng itinayo ko sa mga buwan mula ng birthday text ni Marco. Hindi perpekto, tunay, eksakto kung ano ang kailangan ko. At tuwing umaga kapag nakikita ko ito, ngumingiti ako. Ang mangkok na iyon ay naging simbolo ng isang bagay na hindi ko pa lubos na naiintindihan hanggang ngayon. 6 na buwan matapos ang birthday text, sa wakas ay naunawaan ko kung ano talaga ang tungkol sa desperasyon ni Marco. At wala itong kinalaman sa pagkawala sa akin. Ito ay tungkol sa pagkawala ng bersyon ng kanyang sarili na pinayagan ng aking presensya na paniwalaan niyang siya. Ang matagumpay, maayos na lalaki na may alam sa lahat, ang pharmaceutical sales director na kayang magsara ng mga deal at magplano ng mga kinabukasan at mag-orkestra ng mga romantikong beach proposal. Ang lalaking kumumbinsi sa isang babae na magrenta ng isang sobrang mahal na kondo dahil magiging engaged na rin naman tayo. Ang lalaking kayang gumawa ng mga pangako at paniwalaan ng mga tao
Nang wala ako doon, bilang patunay ng kanyang kabutihan, kailangan niyang harapin kung sino talaga siya. Isang taong gumagawa ng mga biglaang desisyon batay sa takot at panandaliang atraksyon. Isang taong nagtatapon ng 4 na taon para sa isang 23 taong gulang na katrabaho na hindi man lang interesado sa anumang seryoso. Isang taong hindi kayang umupo sa discomfort o mahihirap na pag-uusap sa loob ng 5 minuto nang hindi pinipili ang duwag na paraan. Isang taong nagpapadala ng mga breakup text sa umaga ng kaarawan dahil masyadong mahirap harapin ang sakit ng ibang tao. Ako ang kanyang moral validation. Ang kanyang patunay na siya ay isang mabuting tao, gumagawa ng mga tamang bagay, nagtatayo ng isang magandang buhay, gumagawa ng magagandang desisyon. At nang alisin ko ang validation na iyon, nang sumagot ako ng okay, at agad na binura siya sa aking buhay, nawala ang kanyang kakayahang magsinungaling sa kanyang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpakita sa aking pinto sa 3 araw, hindi nahugasan at desperado, hawak ang mga carnation mula sa grocery store. Iyon ang dahilan kung bakit pinalabas siya ng security sa aking lugar ng trabaho. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagkagulo habang ako ay umuunlad. Kailangan niya akong ipaglaban, magmakaawa, umiyak, para patunayan na karapat-dapat siyang ipaglaban, na ang aming pinagsamahan ay karapat-dapat na iligtas. Tinanggihan ng aking katahimikan ang validation na iyon at hindi niya ito kinaya. Ang kabalintunaan ay halos maganda. Ang bagay na naunawaan ko tungkol sa birthday text na iyon ay hindi ito malupit. Ito ay naglilinaw. Ang 34 na salita na iyon ay naglantad kung sino talaga si Marco na may perpekto at nakakawasak na katumpakan. Isang duwag na mas gugustuhing sirain ang buhay ng isang tao sa pamamagitan ng text message kaysa magkaroon ng isang mahirap na pag-uusap ng harapan. Isang taong mag-aaksaya ng 4 na taon ng buhay ng ibang tao dahil masyado siyang mahina para maging tapat ng pumasok ang pag-aalinlangan. Isang taong hahayaan akong mag-book ng venue, magpadala ng mga save the date sa 150 na tao, bumili ng damit pangkasal, baguhin ang seating chart ng 17 beses, lahat habang alam na kalahati na ng paa niya ay nasa labas na. Ang mismong text ay hindi ang pagkakanulo. Ito ay ang huling at hindi maikakailang pagpapatunay ng maraming buwan ng mas maliliit na pagkakanulo na nirationalize ko. Bawat beses na pinalitan niya ang kanyang password nang hindi sinasabi sa akin. Bawat beses na umalis siya sa silid para sagutin ang mga tawag. Bawat beses na sinabi niyang pagod siya sa halip na intimacy. Bawat beses na pinili niya ang distansya kaysa sa katapatan. Bawat beses na ipinaramdam niya sa aking baliw ako sa pagpansin na may mali. Ang timing ng kaarawan ay hindi walang pag-iisip o aksidente. Ito ang kanyang huling kilos ng kontrol. Ang kanyang huling pagtatangkang wasakin ako nang lubusan na sobrang durog ako para lumaban. Sobrang napahiya para humingi ng totoong sagot. Sobrang wasak para wala nang gawin kundi tahimik na mawala sa kanyang buhay. Ngunit ito ay nag-backfire ng husto dahil sa halip na sirain ako, binigyan ako nito ng perpektong kalinawan kung sino mismo ang tinatanggihan kong pakasalan. Ipinakita nito sa akin ang bala na iniiwasan ko. Pinalaya ako nito mula sa maraming buwan ng pagkalito at pagdududa sa sarili at paglalakad sa mga bubog. Ang text na iyon ay ang pinakadakilang regalong ibinigay ni Marco sa akin kahit na ang intensyon niya ay isang pagtatapos. 6 na buwan mamaya, ang aking buhay ay walang katulad sa pinaplano ko. At ito ay mas mahusay. Sobrang mas mahusay. Nasa kondo pa rin ako. Ang kaya ko ng bayaran ng komportable sa aking sahod bilang senior project manager. Si Muning ay naging mas malambing mula nang umalis si Marco. Magpupulupot siya sa aking kandungan habang nanonood ng Netflix, malakas na magpupur. Kapag umuuwi ako galing trabaho, matutulog sa aking unan sa gabi. Lumalabas na ang pusa ay may mahusay na instincts mula pa sa simula. Ang aking karera ay umuunlad sa mga paraan na hindi ko inaasahan. Ang promotion ay may kasamang mga bagong hamon. Pamumuno sa isang team ng 5, pamamahala ng mas malalaking proyekto
na may mas mataas na stakes, pagkatawan sa aming departamento sa mga executive meeting. Ito mismo ang uri ng trabaho na laging gusto kong gawin. Ngunit sa paano man ay kinumbinsi ko ang sarili ko na hindi pa ako handa. Si Ms. Reyes, ang boss ko, ay kinausap ako isang hapon noong Oktubre, ang dapat sana'y buwan ng aking kasal. Alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa'yo? Sabi niya, hindi ka lang namamahala ng mga proyekto. Pinapabuti mo ang lahat sa paligid mo. Bihira yan. Ang pagkilala ay tila totoo. Nakuha. Si Leo ay nagiging isang tunay at matatag na tao sa aking buhay. 4 na buwan na kaming nagkikita. Dahan-dahan, maingat, natututo mula sa mga nakaraang pagkakamali. Alam niya ang tungkol kay Marco sa birthday text, sa kinanselang kasal at sa 23 taong gulang na katrabaho at lahat ng iyon. Ang kanyang tugon ay perpekto. Gago yung lalaking yon, pero nagpapasalamat ako sa katangahan niya. Hindi kita matatagpuan kung hindi. Nagkaroon kami ng mga tunay na pag-uusap tungkol sa mga nararamdaman at inaasahan at kung ano ang gusto naming dalawa. Kapag may bumabagabag sa kanya, sinasabi niya ito ng direkta sa halip na umatras at pahulaan ako. Kapag kailangan ko ng espasyo para iproseso ang isang bagay, binibigay niya ito nang hindi ako pinaparamdam na may kasalanan. Parang revolusyonaryo dahil lang sa malusog ito. Nagtawanan kami tungkol sa aking pangit na pottery. Nakagawa na ako ng 3 pang mangkok mula sa una. Bawat isa ay bahagyang mas mahusay, ngunit halatang amateur pa rin. Nagsimula siyang sumama sa aking mga klase tuwing Martes ng gabi, umuupo sa gulong sa tabi ko. Pareho kaming puno ng luad at tumatawa sa aming ganap na kakulangan ng natural na talento. Nagplano kami ng mga weekend trip sa mga lugar na hindi ko pa napuntahan. Marfa, New Orleans, Colorado. Hindi dahil sinusubukan naming lumikha ng mga perpektong sandali para sa Instagram, kundi dahil tunay na nag-enjoy kaming mag-explore ng mga bagong lugar na magkasama. Ang linggo ng umaga ay naging paborito kong oras ng linggo. Darating sina Maya at Kelly pagkatapos ng farmers market, magdadala ng mga sariwang bulaklak at ani. Magluluto kami ng mga bonggang brunch frittatas na may mga gulay na kabibili lang namin, mga sariwang fruit salad, matapang na kape, mimosas kung gusto naming mag-indulge. Uupo kami sa paligid ng aking kitchen island. Ang halos hindi napansin ni Marco nang pag-isipan kong mabuti ang pagpili nito at pag-uusapan ang lahat. Ang trabaho ni Maya, ang pamilya ni Kelly, ang aking mga kabiguan sa pottery, ang pinakabagong proyekto ni Leo sa trabaho, mga plano para sa Pasko. Walang partikular na malalim. Ang komportableng intimacy lang ng mga kaibigan na tunay na nagmamalasakit sa buhay ng isa't isa. Nagpinta ako ng isa pang accent wall sa aking sala, malalim na teal naman ngayon. Tumulong ulit si Maya at ginawa naming isang buong event na may alak at musika. At si Muning ay nagsusupervise mula sa sopa. Alam mo ba kung ano ang gusto ko sa lugar mo ngayon? Sabi ni Maya habang nililinis namin ang mga paint roller. Mukha na talagang ikaw. Hindi dati. Tama siya. Ang kondo ay nagbago mula sa isang espasyo na nilikha ko para magpa-impress o pasayahin ang iba patungo sa isang bagay na tunay at authentically sa akin. Nagsimula pa akong matutong maggitara ng pangit na may mas maraming sigasig kaysa sa kasanayan. Si Leo ay may lumang acoustic na ipinahiram niya sa akin at tinuturuan ko ang sarili ko ng mga pangunahing chord mula sa mga video sa YouTube. Malamang galit na sa akin ang mga kapitbahay ko. Ang aking buhay ay hindi perpekto. Mayroon pa rin akong mga sandali ng pag-aalinlangan, ng pag-iisip, kung dapat ba akong nagsikap pa para iligtas ang relasyon kay Marco ng pagtatanong sa sarili kong paghuhusga. Ngunit ang mga sandaling iyon ay nagiging mas bihira at mas marami pa ang mga sandali ng tunay na kasiyahan ng pagtingin sa aking nabagong kondo na may aking tabinging pottery at aking teal accent wall at aking mga umuunlad na halaman at pakiramdam na lubos na nagpapasalamat sa kung paano naging resulta ang lahat. Ang tunay na paghihiganti
Bagaman tumigil na akong isipin ito bilang paghihiganti, ay hindi ko na kailangan ng paghihiganti. Kailangan ko lang na totohanin ang isang salitang sagot na iyon, na maging okay na bumuo ng isang buhay na napuno at masigla at tunay na sa akin na ang pagkawala ni Marco ay naging isang kaluwagan sa halip na isang sugat. Habang si Marco ay nagkakagulo, nagpapakita sa aking pinto na desperado at nahihiya, pinalalabas ng security sa aking lugar ng trabaho, umiiyak sa mga kaibigan tungkol sa kanyang malaking pagkakamali, nawawala pareho ako at si Trisha sa loob ng 24 na oras. Ako ay na-promote, natututo ng pottery, tumatawa kasama si Leo, nagtatayo ng mga tunay na pagkakaibigan, lumilikha ng isang buhay na mahal ko. Iyon ang bagay na hindi matatakasan ni Marco. Bawat beses na makikita niya ang aking mga update sa LinkedIn na nagpapakita ng aking promotion sa Senior Project Manager. Bawat beses na maririnig niya sa mga kaibigan na maayos ako, na may nakikita akong iba, na mukha akong tunay na masaya. Bawat beses na maaalala niya ang sandaling iyon, na ipinadala niya ang birthday text na inaasahan ang pagkawasak at nakatanggap ng isang salita bilang tugon, okay, na sinundan ng kumpletong katahimikan. Sinira niya ang aming pinagsamahan na inaasahan na guguho ako, at sa halip, nagtayo ako ng isang bagay na mas mahusay mula sa mga guho. Iyan ang dadalhin niya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi na kinamumuhian ko siya, hindi na nakakuha ako ng isang dramatikong paghihiganti, kundi na basta na lang akong nagpatuloy ganap, malabo, masaya, at hindi ko na siya iisipin. Maliban marahil paminsan-minsan, sa mga random na Martes ng gabi habang gumagawa ako ng mga tabinging mangkok at tumatawa kasama si Leo tungkol sa kung gaano kami kapangit pareho dito, kapag maaalala ko ang duwag na birthday text na iyon at wala akong mararamdaman kundi pasasalamat. Pasasalamat na ipinakita sa akin ni Marco kung sino talaga siya bago ko paligal na itinali ang sarili ko sa kanya. Pasasalamat na ang kanyang kaduwagan ay pinalaya ako para makahanap ng isang bagay na totoo. Pasasalamat na sinabi ko, okay, at sinadya ito. 6 na buwan mamaya, nakaupo sa aking nabagong kondo na may puring na simuning sa aking kandungan at ang aking tabinging pottery bowl sa counter at si Leo sa aking kusina na nagluluto ng hapunan habang humuhuni ng wala sa tono. Naunawaan ko ang isang bagay na malalim. Sinubukan ni Marco na sirain ang aking 30 kaarawan. Sa halip, ibinigay niya sa akin ang aking buhay pabalik. At iyon ang pinakamatamis na paghihiganti sa lahat.